Tayo ay magsisimula, sa isang binatang first time palang maligo. Maya-maya, biglang kumatok ang isang babaeng sa damuhan niya lang nakilala, at sinabing naroon ito upang kuskusin ang kanyang puwet. Nataranta ang binata at mabilis na sinabing kaya niya na iyon, ngunit nagpumilit ang chick. Nakiusap ang binata, ngunit pumasok pa rin ang babae, na sa ikinadismaya ng binata ay nakasuot ng buong robe. Cringe at naiilang na nakiusap ang binata na tumalikod ito, marahil ay nagpapanggap na mabuting aso, ngunit hindi natinag ang chick. Sa gitna ng kumpletong kaguluhan, humakbang ang binata palabas ng tub, nadulas sa sahig, at diretsyong bumagsak patungo sa babae, kung saan hindi sinasadya na napahawak siya sa mga jingle bells nito. Mabilis silang naipit sa isang napakailang na posisyon nang biglang buksan ng malakas ang pinto. Nakatayo doon ang tagapangalaga ng chick na nag-aapoy ang mga mata sa galit. Inakala nitong isang uri ng bastos o pervert ang binata kaya agad itong sinipa patawid ng kwarto, na nagdulot ng kanyang pagkabagsak sa pader. Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagmamadaling lumabas ng kanyang apartment, na halatang huli na para sa kanyang klase sa kolehiyo, ngunit may isang bagay na nagpahinto sa kanya. Tumangala siya sa isang puno ng cherry blossom na tahimik na nakatayo sa tabi ng kalsada. Ang mga bulaklak ay sumasayaw sa hangin tulad ng maliliit na time travelers, at nakatitig sa kanila ang binata na tila ba may bitbit ang mga ito na piraso ng isang lumang alaala na patuloy pa ring humahatak sa kanya. Samantala, isang chick naman ang nakasakay sa tren patungong Tokyo, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang litrato. Sa larawan, ang mas batang bersyon ng kanyang sarili ay nakangiti sa tabi ng isang lalaki, ang kanyang mukha ay halo ng pag-asa at kaba, tulad ng isang taong naglalakad sa isang pangarap na hindi siya sigurado kung totoo. Nakarating din siya sa istasyon ng subway, ngunit ang kanyang pagiging simpleng lamaking probinsyana ay hindi agad bumagay sa kaguluhan ng malaking lungsod. Sa gitna ng dagsa ng tao, nabitawan niya ang kanyang tiket at agad itong natapakan na parang bahagi na ng sahig. Walang oras ang Tokyo para sa mga problema ng taga-probinsya. Nang malapit nang sumabog ang cringy at nakatatakot na sitwasyon, isang binata ang sumulpot at pinulot ang tiket ng walang kahirap-hirap. Inabot niya ito pabalik, at nagpasalamat ang chick ng may perpektong kagandahang asal na tila ba galing siya sa isang pamilya ng royalty. Bago pa man siya makahakbang ng 2 beses, naputol ang strap ng kanyang tsinelas. Inialok ng binata ang kanyang balikat bilang suporta at kalmadong inayos ito na parang isang propesyonal na technician ng sandal. Muling yumukod ang chick ng buong paggalang. Para itong isang kakaiba ngunit kaakit-akit na sandal repair service. Lumalabas na pareho pala sila ng direksyong pupuntahan, kaya naglakad sila ng magkasama. Sa loob ng subway, sumandal ang chick sa balikat ng binata at nakatulog, na tila ba ito ang pinakamagandang bagay sa mundo. Sinubukan ng binata na gisingin siya bago ang kanilang bababaan, ngunit nagpa siya ang tren na maglakbay sa isang scenic route at umikot ng buo. Nang magising ang chick, naguluhan siya ngunit nanatiling masayahin na parang walang anumang kakaibang nangyari. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang tunay na dahilan kung bakit siya nagtungo sa Tokyo. Hinahanap niya ang isang tao, ang kanyang kaibigan noong kabataan, ang taong pananggakwan niyang makakasama magpakailanman. Namangha ang binata na dala-dala pa rin nito ang ganoong katinding damdamin pagkalipas ng maraming taon. Nirespeto niya ito, dahil karamihan sa mga tao ay halos hindi na nga maalala kung ano ang kinain nila sa tanghalian, ngunit ito siya at hinahabol ang isang pangako noong kabataan patawid ng kalsada. Nang marating nila ang tirahang hawak-hawak ng chick, ang pag-asa ay mabilis na nabuwag at naging pagkabigo. Nawala na ang lugar at isang bakanteng lote na lamang ang sumalubong sa kanila, na para bang may kumuha sa bahay at inilipat ito magdamag. Walang bahay, walang tao, at tiyak na walang mga sagot. Nang makita ang kanyang lungkot at pagkadismaya, dinala siya ng binata sa kanyang apartment. Inabutan niya ito ng isang tasa ng tsaa sa pag-asang mais-ons nito ang sakit ng realidad, bagaman hindi siya lubos na sigurado kung kayang ayusin ng tsaa ang ganitong uri ng sitwasyon. Ipinakita ng chick ang kaparehong larawan mula kanina, at may isang bagay na nagbago sa ekspresyon ng binata. Ang larawang iyon ay hindi lamang basta alaala, ito ay siya at ang chick mula noong araw.
Winika niya ang pangalan ng chick na tila ba matagal na itong nakakulong sa isang maalikabok na kahon ng alaala na nakalimutan mo ng pagmamayari mo hanggang sa hindi mo sinasadyang maitatisid ito. Tinanong ng chick kung siya ba talaga ang taong iniisip nito. Tumanggo ang binata. At pagkatapos, sa isang hindi inaasahang sandali ng purong katuwaan, tumalo ng chick sa kanyang mga bisig at isinigaw na hindi niya kailanman naramdaman ang hatik ng tadhana ng mas matindi kaysa rito. Ang binata ay hindi man lang nakikipag-date sa loob ng napakahabang panahon, at ngayon, tila may asawa na siya ng walang babala o patalastas, isang buong panghabang buhay na commitment. Puno ng pag-asa na ipinaliwanag ng chick na dumating siya upang dalhin siya pabalik sa pamilyang Hanabishi. Doon ay natigilan ang mukha ng binata na para bang nakakain ng napakaasim na lemon. Halatang ang pangalang iyon ay hindi maganda sa kanyang pandinig. Sinabi niyang hindi siya babalik, walang linlangan, walang drama, basta diretso at tapos na siya sa buhay na iyon. Hiningi niya sa chick na umalis na. Walang pakiusap o pasasalamat, basta kumpirmasyon lamang na maaari na siyang humayo. Naglakad ang chick palabas ng may mabubigat na hakbang at malungkot na puso, sa pag-aakalang tinanggihan siya ng binata dahil hindi ito kailanman nagmalasakit sa kanya. Mula sa kanyang bintana, pinagmasdan ng binata ang paglaho ng chick, habang ang kanyang mga pag-iisip ay nagwawala, tulad ng bunganga ng nanay mo tuwing umaga. Kumpirmado siyang ginagamit lamang ng pamilya ang chick upang kaladkarin siya pabalik, at ang pagtatantong iyon ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Sa sandaling iyon, dalawang kadudadod ang kalalakihan ang lumapit sa chick. Ang duwag na binata, sa pag-aakalang sila ay mga mensahero ng pamilya, ay mentally naghahanda na para sa isa na namang hindi komportableng reunion. Ngunit napansin niyang sila ay mga random na tambay lamang na naroon para sirain ang araw ng iba. Dahil hindi niya hahayaang harapin ng kanyang paboritong tao ang ganitong kabastusan ng mag-isa, sumugod siya palabas at humarang sa harap ng chick na para bang nag-audition sa papel ng isang knight in shining armor. Sinabi niya sa mga tambay na ang chick ay kanyang kasintahan. At sa isang iglap, umurong ang mga ito, naghagis pa ng ilang payo ang mga pilosopong nagpapanggap na matatalino, na nagbabala sa binata na huwag iiwang mag-isa ang isang chick sa gabi. Nangilid ang luha sa mga mata ng chick. Kahit pa sinabi lamang ng binata ang mga salitang iyon upang paalisan ang mga tambay, ang mga iyon ay nangahulugan ng buong mundo para sa kanya. Naramdaman niyang ligtas siya, nakikita, at pinapahalagahan. Kalaunan ay napagtanto rin ng binata na nagkamali siya. Humingi siya ng paumanhin at ibinalik ang chick sa loob. Nang kumalma na, muling nagbukas ng kalooban ang chick. Ipinaliwanag niya ang lahat, kung paanong ang kasal ay biglang nakansela, kung paanong hindi niya kailanman nalaman kung bakit, at kung paano siya patuloy na naniwala sa pangakong ginawa nila. Sinabi ng binata na naaalala niyang may narinig siyang tungkol sa kasunduan sa kasal, ngunit walang malinaw. Ang kanyang alaala ay tila maulap, na para bang may itinatagong bagay sa likod ng mga layer ng sakit. Tinanong ng chick kung umalis ba siya dahil galit siya sa kanya. Sinabi ng binata na hindi, malayo doon. Napakaraming bagay ang nangyari noon at hindi iyon tungkol sa kanya. Ang pagkarinig noon ay nag-alis ng napakalaking dusa at tila nabawasan ang sakit mula sa nakaraan. Inutusan ng binata ang chick na maglinis ng sarili at magpalipas ng gabi sa apartment. Hindi man ito marangya, ngunit ito ang simula ng isang bagay na minsang namukadkad sa ilalim ng mga cherry blossom at maaaring mamukadkad muli. Ginugol ng chick ang gabi sa maliit na apartment ng binata. Inialok ng binata ang tanging futon at nagpumilit na matulog sa sahig. Ang chick, na palaging simbolo ng kagandahang asal, ay nagmungkahi na magsalo na lamang sila rito, ngunit mabilis na tumanggi ang binata. Ayaw niyang kumuha ng ganoong peligro at mentally na naglagay ng limitasyon. Dumating ang umaga at sa hindi maipaliwanag na paraan, habang natutulog ay naipulupot ng chick ang kanyang sarili sa binata na parang isang taong kumot. Ang gulat ay mabilis na nagpagising sa kanya habang ang kanyang puso ay nagwawala sa kanyang jingle bells. Sa hiya at pagkataranta, sinubukan niyang tumakas mula sa futon nang hindi ito ginigising, ngunit muli lamang siyang naipit sa yakap nito. Para bang ang universo ay nagpapasaya sa kanyang kapahamakan. Nang sa wakas ay magising ang chick, dahan-dahan siyang humingi ng paumanhin,
nang hindi namamalayan ang bagyo ng pagkataranta na idinulot niya sa isip ng binata. Nakahiga lamang doon ang lalaki, isang halo ng takot at kalituhan, hindi sigurado kung may iyak ba siya o tatawa. Si Aoy, na namumukod tangi ang kagandahang asal at husay sa bahay, ay naghanda ng isang simple ngunit nakagiginhawang pagkain mula sa mga natirang sangkap sa loob ng kanyang refrigerator. Ito ang uri ng almusal na hindi mo alam na kailangan mo pala hanggang sa may hain na ito sa harap mo. Ipinaliwanag ng chick na tumawag siya sa kanila at nakakuha ng pahintulot na manatili pa ng kaunti sa Tokyo. Ang tono ng kanyang boses ay may halong pag-asa at pag-aalinlangan, na parabang nag-iingat siya sa bawat galaw. Si Kauro, na medyo nabigla ngunit talagang naantig, ay nagsabi sa kanya na malugod siyang tinatanggap na manatili. Ang ideya ng pag-uwi sa isang bakanteng apartment pagkatapos ng klase ay biglang naging mas mahirap tanggapin. Sa paaralan, ginawa ni Kauro ang lahat upang makapag-focus, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik kay Aoy. Inimbita siya ng kanyang mga kaklase na lumabas, ngunit tinanggihan niya ito, may isang bagay na humihila sa kanya pauwi. Samantala, kusa namang inako ni Aoy ang pag-aalaga sa apartment. Namili siya ng mga pagkain, naglaba, at nilinis ang magulong espasyo hanggang sa ito ay magliwanag sa kalinisan. Nang makauwi si Kauro, handa na ang hapunan at napakabango nito. Naitagpo niya ang chick na naghihintay sa kanya sa labas, at ang ngiti nito ay isang tahimik na imbitasyon. Hindi ito nagreklamo sa paghihintay, sa halip, sinabi lamang nito na gusto niya siyang makitang muli sa lalong madaling panahon. Magkasama silang pumasok sa loob, at pagkatapos, halos mula sa wala, nakiusap ang chick na hawakan ang kanyang kamay. Maliliit ang mga daliri nito, ngunit ang init na nagmumula rito ay totoong-totoo, na nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa paraang hindi niya akalaing kailangan niya. Sinabi ng chick na nagbago na ang kanyang kamay simula noong kabataan nila. Sumang-ayon ang binata at idinagdag na nagbago na rin ito. Nag-blush ang chick nang tawagin niya itong maganda, at sa maikling sandali, naitanong ni Kauro sa sarili kung ganito ba ang pakiramdam ng pag-ibig, mabagal, matatag, at medyo nakalulula. Sa hapunan, ang talahanayan ay natatakpan ng lahat ng kanyang mga paboritong pagkain, inihaw na isda, chikuzeni, at miso soup na may tamang timpla ng asin. Tinanong niya kung paano nito nalaman. Ngumiti ng malambot si Aoy at sinabing palagi niya itong naaalala. Simula noong mga bata pa sila, pinagmamasdan niya na ito, isinasaulo ang mga gusto at gawin nito, sa pag-asang balang araw ay magkakaroon siya ng pagkakataong alagaan siyang muli. Bawat detalye, ang paborito nitong pagkain, ang mga paboritong kulay, maging ang kanta na ginagamit ng kanyang ina noon, ay itinatago ng chick na parang mga mahahalagang pamana ng isang ugnayang hindi niya kailanman binitiwan. Nakinig ng tahimik si Kauro habang ang mga salita ng chick ay tumatatak ng malalim sa kanyang kalooban. Hindi siya sigurado kung paano iyon tatanggapin lahat. Ang simpleng pangarap ng chick ay ang mamuhay sa kanyang tabi, ipagluto siya, linisin ang kanyang tahanan, at pagandahin ang kanyang mga araw sa pamamagitan lamang ng pagiging naruroon. Hindi niya kailanman naisip na may isang taong magmamalasakit ng ganoon kalalim, o maghihintay ng ganoon katsaga para sa kanya. Humingi ng paumanhin ang chick sa sobrang pagsasalita at hinimok siyang kumain bago pa lumamig ang lahat, na parabang isang ina na nag-uutos sa kanyang anak na tapusin ang pagkain. Pagkatapos ng hapunan, natagpuan ni Kauro na nakahanda na ang mainit na palaygo, at ang singaw ay pumaitaas na parang isang imbitasyon. Iniisip na ni Aoy ang kanyang kenyamanan bago pa man niya ito banggitin. Napangiti ang binata sa sarili, medyo naantig ngunit nakaramdam din ng labis na emosyon. Ang lahat ng ito ay masyadong mabilis, at yet, hindi niya magawang ilayo ang kanyang sarili. Eksakto namang tumawag ng mahina ang chick mula sa labas ng banyo at sinabing nais nitong pumasok upang kuskusin ang kanyang likod. Pumasok si Aoy sa banyo sa layuning kuskusin ang likod ni Kauro. Nahiya at natarante si Kauro at sinubukang pigilan siya, ngunit nanatiling matatag si Aoy. Ang madulas na sahig ay naging dahilan upang madulas si Kauro at bumagsak sa ibabaw ni Aoy. Ang matalik na sandaling ito ay biglang naputol sa galit na pagdating ni Miyabi Kagorazaki, ang tagapangalaga ni Aoy.
Nang makita si Kaoru sa ganoong kalagayan at nasa ibabaw ni Aoi, agad na inisip ni Miyabi ang pinakamalalang sitwasyon at galit na itinulak si Kaoru sa pader. Pinalagitan ni Miyabi si Aoi dahil sa tila hindi angkop na kilos nito at isiniwalat ang katotohanan, hindi kailanman nakakuha si Aoi ng pahintulot na umalis. Ang tawag sa telepono na sinabi nitong ginawa niya ay isang kasinungalingan. Ngayon, nagpumilit si Miyabi na kailangang umuwi agad ni Aoi. Hindi siya nagdalawang salita, ang pamilya sa Kuraba ay may legasya. Si Kaoru, na hiwalay na sa pamilyang Hanabishi, ay hindi na isang angkop na kapareho. Para kay Miyabi, siya ay isang binata lamang na walang kapangyarihan, walang titulo, at walang lugar sa tabi ni Aoi. Ngunit hindi umurong si Aoi. Nagsalita siya ng may kagandahang asal at katiyakan. Sinabi niya kay Miyabi na ang kanyang puso ay nananatili kay Kaoru at bawat hakbang at desisyong ginawa niya ay para sa kanya. Nakiusap siya kay Kaoru na isaalang-alang ang pagbabalik sa tahanan ng mga Hanabishi, sa paniniwalang ang paggawa noon ay makapag-uugnay sa kanila ng walang hadlang. Nag-alinlangan si Kaoru, hindi dahil sa wala siyang pakialam, kundi dahil ang pagbabalik ay magiging kapalit ng kanyang kalayaan. Isiniwalat niya ang kanyang katotohanan, hindi siya kailanman tunay na nababagay sa pamilyang Hanabishi. Namatay ang kanyang ama noong bata pa siya, at tinanggap lamang siya ng pamilya pagkatapos niyon laban sa kagustuhan ng kanyang ina. Ang mga sumunod na taon ay hindi na puno ng init kundi ng mga tuntunin, ekspektasyon, at hiya. Nang sa wakas ay tumayo siya para sa kanyang sarili, itinaboy nila siya. Ang tanging natitira na lamang sa kanya ay ang isang maliit na pamana mula sa kanyang ina, ang tanging tunay na ugnayan niya sa pamilya. Para sa kanya, ang tahanan ng Hanabishi ay hindi kailanman naging isang kanlungan kundi isang kulungan. Nakinig si Aoi. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalungkutan, hindi ng pagkadismaya. Nagpaalam siya at nangakong hindi na siya abalahin pa. Inakay siya ni Miyabi palayo, pabalik sa mundo ng formal na tungkulin at tahimik na pagkasira ng puso. Ang apartment ay muling naramdamang bakante. Napansin ni Kaoru ang maliliit na bagay, ang sulat nito sa refrigerator at ang pagkaing naiwan nito. Akala niya ay sanay na siyang mag-isa, ngunit ang katahimikan ay tila mas mabigat ngayon. Tumingin siya sa labas ng bintas, nag-iisip kung tama ba ang kanyang naging desisyon. Biglang tumunog ang telepono at si Aoi ang nasa kabilang linya. Tumatakas siya mula kay Miyabi at bumalik sa istasyon ng tren. Gusto niyang makita siyang muli. Tila hindi siya sigurado at baka natatakot pa nga. Inisip niyang naiinis lang siya sa kanya at natatakot na baka galit na ito sa kanya ngayon. Hindi nagatubili si Kaoru, kinuha niya ang kanyang Amerikana at tumakbo sa gitna ng ulan. Naghihintay si Aoi, basang-basa at puno ng pagdududa, habang ang kanyang isip ay umiikot sa kasalanan. Dumating siya ng walang palom at tumawag ng walang babala, kaya naniniwala siyang may karapatan ang binata na magalit. Ngunit pumasok ang lalaki, basang-basa ngunit matatag. Ang kanyang mga mata ay nakatagpo ang sa kanya at ang lahat ng takot ay naglaho. Walang salita, hinawakan niya ang kanyang kamay. Pabalik sa apartment, sinabi ni Kaoru sa kanya na handa na ang palaygo. Nagpasalamat ng mahina si Aoi, ngunit bago pumasok sa loob, nagsalita siya mula sa puso. Pinag-isipan niya na ang lahat, ang kanyang hinaharap, ang kanyang pamilya, at ang kanyang lugar sa mundo. Nakagawa na siya ng desisyon, tulad ng binata, iiwan niya rin ang lahat. Gusto niyang manatili sa tabi nito kahit nangangahulugan iyon ng pagkawala ng lahat ng iba pa. Pagdating sa apartment, bumagsak siya na may mataas na lagnat. Sinisi ni Aoi ang sarili at nagpumilit na alagaan siya. Ang kanyang pag-aalala ay malalim, at ang kanyang malambot na mga kamay ay sinimulang panasan ang mukha nitong basang-basa sa pawis. Habang tinutulungan siyang magpahinga, napansin ng kanyang mga mata ang mga sugat, piklat sa likod ng lalaki, mga matitinding paalala ng sakit na idinulot ng kanyang lolo noon. Ang tanawin ay nagpagulat sa kanya. Nangako siyang tutulungang pagalingin hindi lamang ang lagnat kundi maging ang mga sugat na patuloy na gumagambala sa kanya. Nangangatog si Kaoru dahil sa ginaw. Si Aoi ay tumalikod sa kanya, naghubad, at tahimik na pumaloob sa futon. Ang init ng kanyang katawan ay kumalat sa mga kumot. Sinabihan niya ang binata na huwag titingin.
Ang sandali ay tahimik, walang iba kundi ang magkasamang paghinga at tibok ng puso. Nanatiling tahimik si Kauro, mulat sa lahat, habang nakararamdam ng isang bagay sa pagitan ng kaginhawaan at kalituhan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog siyang hindi nag-iisa. Pagsapit ng umaga, wala na ang kanyang lagnat, at ang mukha ng chick ang unang bagay na kanyang nakita. Ang kaimbihan at lamang sa kanyang ngiti ay nagpaalala sa kanya ng kapayapaan. Sa eksaktong sandaling iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, ang ina ni Aoy kasama si Miyabi sa kanyang tabi. Humingi ito ng mga kasagutan mula kay Aoy at tinanong kung bakit tinanggihan nito ang lahat at nagpas siyang manatili doon. Ipinaalala ng ina na ang kasunduan sa kasal ay formal ng pinag-awang bisa dahil ang isang miyembro ng pamilya sa Kuraba ay hindi pwedeng magpakasal sa isang lalaking itinakuwil ng sarili nitong angkan. Nakinig si Aoy at pagkatapos ay nanatiling matatag. Nagpahayag siya ng utang na loob sa lahat ng ibinigay ng kanyang mga magulang, ngunit tumanggi siyang bitawan ang bagay na natagpuan niya. Si Kauro ang kanyang kaligayahan. Hindi siya nanginag. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya ng ganoon sa kanyang ina. Binago niyo ng lahat. Lumambat ang pakikitungo ng kanyang ina. Si Aoy, na dating tahimik at masunurin, ay nagsasalita na ngayon tulad ng isang babaeng handang piliin ang sarili niyang buhay. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, sumang-ayon ang kanyang ina. Ngunit sinabi nitong hindi sila mananatili sa maliit na apartment ni Kauro. Sa halip, titira sila sa isa sa mga summer home ng pamilya sa Kuraba, isang malaking bahay na may disenyong western. Ngunit may mga kondisyon, titira si Miyabi kasama nila, at si Kauro ay hindi pinapayagang pumasok sa pangunahing gusali pagkalipas ng alas 10 ng gabi. Inatasan siya ng isang kwarto sa maghiwalay na seksyon, hindi naman tuluyang pagtataboy, ngunit hindi rin buong pagtanggap. Gayunpaman, ang kagalakan ni Aoy ang nagpagan sa lahat. Tinulungan siya nitong mag-ayos ng mga gamit at ibinahagi ang kanyang mga pangarap, ang maglinis ng magkasama, magsimula mula sa wala, at bumuo ng buhay bilang isa. Maliit na bagay man ito, ngunit para sa chick, ito ang lahat-lahat. Tahimik na nagmasid si Miyabi habang nagtatalo ang kanyang kalooban, nahihirapan pa rin siya sa presensya ni Kauro, ngunit kahit siya ay hindi may kakaila ang kaligahang nakikita kay Aoy. Ang babaeng dating sumusunod sa bawat utos ay nakangiti na ngayon na para bang hawak niya ang sarili niyang mundo. Ang pagbabagong iyon ay napakahalaga. Kalaunan, isang kakaibang ingay ang nagpagulat sa lahat. Inimbestigahan ito ni Kauro at natuklasang ang pinagmulan ay isang palagalag-galang pusa na nakatira sa bahay. Ang tensyon ay napalitan ng tawanan, at kahit si Miyabi ay hindi na itago ang kanyang hiya. Ang pusa ay agad na inampon sa kanilang maliit na pamilya ng walang alinlangan. Sumunod ang hapunan, at pagkatapos ay tumunog ang lock ng pinto. Natagpuan muli ni Kauro ang sarili sa labas ng pangunahing bahay, umiiral pa rin ang mga patakaran, at alas 10 ang limitasyon. Ngunit nang tumangala siya at nakitang kumakaway si Aoy mula sa bintana, naramdaman niyang maayos ang lahat. Marahil ang daan sa hinaharap ay may mga pader at curfew, at marahil ang nakaraan ay hindi madaling magpapakawala, ngunit sa ngayon, may itinatayo silang dalawa ng magkasama, hakbang-hakbang. Pumasok si Kauro sa paaralan na sinalubong ng isang tahimik na umaga at bakanteng unang klase. Nakipagkita siya sa kanyang dalawang kaibigan mula sa photography club na namamahala sa lugar habang wala siya. Sa kanyang pagkagulat, may bagong miyembro ang club, si Teiko Minazuki. Mahinhin at medyo lampa, ipinakilala niya ang sarili gamit ang isang magalang na pagyukod. Ang kanyang kaanyuan ay nakatatawag ng pansin, ngunit ang kanyang tapat na kagustuhang matuto ang mas nang ibabaw. Kahit nung nadulas at nabagsak siya, bumangon siya muli na may ngiti at determinadong patunayan ang sarili. Hindi itinago ng mga binata ang kanilang kakaibang gawi, at si Teiko, na walang alam sa kakaibang direksyon ng club, ay sumunod sa kanila ng may inosenteng pagtitiwala. Ang tahimik at kakaibang kapaligiran ay naantala sa biglaang pagbabalik ni Tina Foster, isang maingay at masiglang Amerikanang dating miyembro ng club. Niyakap niya agad si Kauro na nagdulot ng gulo bago inihayag ang isang biglaang party upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik.
Puno ng enerhiya ang kwarto at hindi nagtagal ay nagkatipon ang lahat sa paligid ng mga pagkain at kwento mula sa kanyang mga paglalakbay sa mundo, mga kuha mula sa Africa, Australia, at Amazon. Nagbukas si Tina ng isang kakaibang bote na dinala niya bilang souvenir. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob nito, kaduda-duda ang kulay at hindi rin nakatutulong ang amoy. Si Teiko ang unang uminom ngunit wala itong ipinakitang reaksyon, na ikinadismaya ni Tina. Nagpa siya si Kauro na patunayan ang kanyang tapang sa pamamagitan ng pag-inom din nito, ngunit agad siyang nawalan ng malay. Nang magising siya kinaumagahan, kumikirot ang kanyang ulo. Nakatayo si Aoy sa tabi ng kanyang futon na may labis na pag-aalala sa mukha. Ngunit bigla silang dalawa na freeze, si Tina ay nasa loob ng futon at mahimbing na humihilik. Mabilis ang gulat, nanatiling kalmado si Aoy sa labas, ngunit ipinagkanulo ng kanyang mga mata ang kanyang pag-aalala. Pumasok si Miyabi at nakita ang eksena, na tiningnan ito ng may malamig na paghatol. Masayang ipinaliwanag ni Tina ang sitwasyon na walang kamalay-malay sa tensyong idinudulot niya. Nakinig si Miyabi at bahagyang tinanggap ang kwento, ngunit nagbabala na ang ganitong mga insidente ay hindi na dapat maulit. Gayunpaman, inihayag ni Tina na wala siyang ibang mapupuntahan at gusto niyang tumira kasama nila. Tumanggi si Miyabi, ngunit hindi sumuko si Tina. Humingi ng paumanhin si Kauro kay Aoy dahil hindi siya nakadalo sa hapunan. Hindi kumain si Aoy simula pa kagabi dahil sa paghihintay sa kanya. Nakaramdam ng sama ng loob ang binata, ngunit ngumiti ang chick at sinabing nagtitiwala siya sa kanya. Kalaunan, natagpuan ni Kauro si Tina sa kusina na nakikipagbuno sa isang isda habang inaatake ng pusa. Sumali si Miyabi upang tapusin ang trabaho ng mag-isa. Ang mga kwento ng nakaraan ni Tina ay nagpapahiwatig ng higit pa sa mga party at paglalakbay, may mahabang pinagsasamahang kasaysayan sa pagitan nila ni Kauro. Nang gabing iyon, tahimik na umupo si Aoy kasama si Kauro. Inamin niya ang kanyang mga naiisip, may mga bagay na alam si Tina tungkol sa binata na hindi niya alam. Nagugulumihanan siya, hindi dahil sa nagseselos siya, kundi dahil gusto niyang maging taong nakakakilala sa kanya ng pinakamahusay, hindi bilang isang landlord o fiancé, kundi upang bumuo ng mga alaalang walang ibang makagagalaw. Niyakap siya ni Kauro. Pareho nilang alam na hindi magiging simple ang mga bagay mula ngayon, ngunit ngumiti pa rin sila. Dumating si Teiko sa cottage dala ang kanyang mga bag, desperately na naghahanap ng trabaho at matutuluyan. Kamakailan lamang na-fire sa kanyang posisyon bilang isang live-in housekeeper, wala na siyang ibang mapupuntahan. Agad na iminungkahi ni Kauro na magtrabaho siya para sa kanila dahil may mga bakanteng kwarto sa mansyon. Sumang-ayon si Aoy bilang landlord. Gayunpaman, nang himasok si Miyabi dahil siya ang namamahala sa ganitong mga usapin at noong una ay tila laban sa ideya. Matapos marinig ang pakiusap ni Teiko, napagtanto ni Miyabi na kulang sila sa tao kaya nagpasya siyang bigyan si Teiko ng pagkakataon. Nagsagawa siya ng isang araw na trial period at binigyang diin na ang kanyang pagganap ang magsasabi kung makapananatili siya bilang housekeeper. Sobrang saya ni Teiko at nangakong gagawin ang kanyang makakaya. Kinaumagahan, gising na si Teiko na sabik na patunayan ang sarili. Inutusan siya ni Miyabi na maghanda ng almusal mula sa simula at binigyang diin na ang tahanan ng Sakuraba ay hindi gumagamit ng mga chemical additives. Nagsimulang magluto si Teiko ngunit mabilis na nakatagpo ng mga paghihirap sa paghahanap ng mga sangkap at pag-unawa sa kusina. Ang isang malakas na kalabog ang nagdala kina Miyabi at Aoy sa kusina kung saan natagpuan nilang gumawa si Teiko ng isang napakagulong kalat. Sa kabila ng sakuna, pinuri ni Aoy ang pagsisikap ni Teiko at nagawa nilang kumain. Gayunpaman, ang miso soup ay hindi makain dahil nakalimutan ni Teiko na linisin, ay purge ang mga clams. Nagbigay ng lakas ng loob sina Kauro at Aoy na sinasabing nangyayari talaga ang mga pagkakamali. Inutusan naman ni Miyabi si Teiko sa gawaing paglilinis ng mga sahig at tinuruan siya ng tamang pamamaraan, ngunit nahirapan si Teiko at kaunti lamang ang nagawang progreso. Dahil sa paulit-ulit na pagkakamali at kawalan ng pag-unlad ni Teiko, nagpasya si Miyabi na sapat na ang kanyang nakita.
Mabilog niyang sinabi kay Teiko na ang kanyang trial period ay pinal ng tinatapos at pinayuhan siyang maghanap ng ibang linya ng trabaho dahil hindi para sa kanya ang pagiging housekeeper. Nakiusap si Teiko kay Miyabi para sa isa pang pagkakataon. Ipinaliwanag ni Teiko ang kanyang malalim na hangaring maging isang housekeeper. Nang makita ni Aoy ang kanyang labis na kagustuhan, dumangap ito upang suportahan siya. Nakiusap si Aoy kay Miyabi na bigyan pa ng isa pang pagkakataon si Teiko, at iminungkahing tulungan siya nito sa paglalaba. Habang nagsasampay si Teiko, pinuri ni Aoy ang kanyang pagsusumikap. Isiniwalat naman ni Teiko ang personal na dahilan ng kanyang matibay na determinasyon, gusto niyang maging tulad ng kanyang ina, isang solong magulang na ginawa ang lahat matapos pumanaw ang kanyang ama. Inamin ni Teiko ang sariling kalampahan ngunit ipinaabot ang matinding kagustuhang magtagumpay bilang housekeeper. Nagpakita si Aoy ng simpatsya at pagpapatibay ng loob, habang ibinabahagi na nahirapan din siya sa mga gawaing bahay noon at madalas ding pag-alitan ni Miyabi. Tiniyak ni Aoy kay Teiko na sa pamamagitan ng dedikasyon, makakamit niya ang kanyang pangarap, isang pangaral na muling nagpasigla sa espiritu ni Teiko. Kalaunan, dinalhan ni Aoy ng tsaa si Kaoru habang gumagawa ito ng report. Nabanggit niya ang kahangahangang pagkatao ni Teiko, habang pinagkukumpara ang sariling maswerteng pagpapalaki sa mga paghihirap na pinagdaanan ni Teiko. Samantala, habang naghahanap ng mga kagamitan sa paglilinis, hindi sinasadyang naabala ni Teiko ang ginagawa ni Kaoru. Pinag-usapan ni Kaoru at Blonde ang huling pagsubok kay Teiko, ang pagluluto ng hapunan. Pareho silang nagpasya na maging suportado at nangakong pupurihin ang kanyang luto anuman ang mangyari. Nang ihain ni Teiko ang pagkain, ito ay isang western-style na ulam, isang hindi karaniwang pagpipilian para sa tahanan ng mga Sakuraba. Si Miyabi, na nagdududa pa rin, ay masusing nagmasid. Sina Kaoru at Aoy, na handa na sa pinakamalalang lasa, ay nagulat sa bango nito. Nang matikman nila ito, naitagpo nilang napakasarap ng pagkain. Kahit si Miyabi ay halatang humanga. Kinilala niya ang tagumpay ni Teiko at sinabihan itong ipagpatuloy ang ganitong antas ng pagluluto, isang senyales na nakapasa na si Teiko sa kanyang trial period. Binati ni Kaoru at Aoy si Teiko at opisyal siyang tinanggap bilang bagong housekeeper. Si Teiko, na sobrang saya at nakahinga ng maluwag, ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat at ng kagustuhang matuto pa ng lutong western mula kay Aoy. Nahanap naman ni Miyabi ang isa sa kanyang mga libro sa kusina at nag-iwan ng maikling, halos malambot na pagpapalam ng "good night" kay Aoy, na marahil ay nagpapahiwatig ng paglambot ng kanyang tindig. Si Teiko, na bahagi na ngayon ng tahanan, ay nangakong magtatrabaho ng mas matindi habang inasam-asam ang kanyang bagong papel. Nabahagya at nahumaling si Aoy sa isang brochure ng hot spring. Inilarawan niya ang isang romantikong paglalakbay doon kasama si Kaoru, kung saan may enjoy nila ang tahimik na bakasyon ng magkasama. Samantala, nagpasya rin ang photo club ni Kaoru na ay organisa ang kanilang taunang spring trip, at ang napiling destinasyon ay ang mismong hot spring na iyon. Ininsist ng mga miyembro ng club na sumama rin si Aoy dahil sa kanyang ugnayan kay Kaoru. Sa kasamaang palad, hindi makasasama si Miyabi sa biyahe, ngunit nag-iwan siya ng matinding babala kay Kaoru, hinarap niya ito sa malubhang kahihinatnan kung may anumang hindi magandang mangyayari kay Aoy sa buong lakbayin. Si Teiko, nasabik na makatulong, ang humawak sa mga hotel reservation para sa biyahe. Ngunit ang kanyang labis na entusyasmo ay mabilis na nagdala ng komplikasyon. Nagawa niyang mailigaw ng husto ang grupo habang naghahanap ng hotel. Matapos ang mahabang paglalakad, nakarating din sila sa wakas, ngunit doon lamang napagtanto ni Teiko ang kanyang malaking pagkakamali, ang reservation na ginawa niya ay hindi para sa kasalukuyang araw kundi para sa susunod pa na taon. Puno na ang buong hotel, kaya nawalan sila ng mga kwarto. Nagsimulang umiral ang takot at pagkataranta, ngunit kalmadong humakbang paitaas si Aoy. Inilabas niya ang isang credit card ng kumpanya, na nagpapakita ng kanyang status sa pamilyang Sakuraba. Ang mga kawani ng hotel, nang makilala ang kilalang pangalan, ay mabilis na nagunahan upang makahanap ng paraan para ma-accommodate sila, ginawa ang lahat upang makakuha ng kwarto sa anumang halaga.
Ang tradisyonal na spring party ng photo club ay may kasamang kakaibang initiation ritual para sa mga bagong miyembro, kailangan nilang makakuha ng litrato ng isang multo. Si Teiko, bilang pinakabagong miyembro, ay buong tapang na tinanggap ang hamon, sa ikinagulat ng ibang miyembro. Naglakad siya patungo sa nakakatakot na kagubatan patungo sa isang haunted shrine na napabalitang may multo, determinado na tapusin ang kanyang gawain. Lumalipas ang oras at hindi pa rin bumabalik si Teiko. Sina Kaoru at Aoi ay labis na nag-alala para sa kanya, sa kabila ng kanilang paunang pagkakatuwa sa kanyang kasabikan. Nagpasya silang pasukin ang nakatatakot na gubat upang mahanap siya. Ang gubat ay napuno ng makapal na hamog, na naghirap sa kanilang paghahanap at nagdagdag sa nakatatakot na kapaligiran. Kalaunan ay natagpuan nila si Teiko sa haunted shrine na ligtas at walang pinsala. Gayunpaman, dahil sa makapal na hamog, naging imposible para sa kanila na makabalik sa hotel. Walang ibang opsyon, sina Kaoru, Aoi, at Teiko ay napilitang magpalipas ng gabi sa loob ng lumang shrine, na nagbigay ng hindi inaasahang ikot sa kanilang hot spring adventure. Pumasok si Tina sa cottage dala ang isang hindi inaasahang pakit na naglalaman ng isang ferret. Isiniwalat ni Tina na binili niya ang ferret mula sa isang pet shop dahil hindi niya natanggihan ang cute nitong mukha. Umasa siyang maiingatan ito bilang alaga. Noong una, nagpahayag si Miyabi ng matinding pagtutol, sinabi niyang ang mga alagang hayop ay nagdudulot ng kalat at amoy, na magpapataas lamang sa gawaing bahay. Binigyang diin ni Miyabi, bilang tagapamahala ng tahanan, ang kanyang responsibilidad na panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng bahay. Gayunpaman, nang makita ni Aoi ang ferret, agad siyang napasigaw sa tuwa at nakitang napaka-cute nito. Ang entusiasmo ni Aoi para sa ferret ang nagtapos sa argumento ni Miyabi, at atubili itong sumang-ayon na payagang manatili ang ferret, bagaman idineklara niyang wala siyang magiging bahagi sa pag-aalaga rito. Mabilis na naghanda ang sambahayan ng isang malambot at komportableng higaan para sa bagong alaga. Pinagmasdan nila ang malikot na kalikasan ng ferret at nag-enjoy sa pagpapakain dito. Nabanggit ni Kaoru na si Aoi ay magiging isang mahusay na ina balang araw. Hindi nagtagal ay ipinakita ng bagong ferret ang makulit nitong bahagi. Tumatas ito mula sa kulungan at diretsyong pumunta kay Miyabi, na inagaw ang paborito nitong fountain pen, isang pagmamayari na malinaw nitong pinahahalagahan. Ang kilos na ito ay nagpasimula ng isang magulong habulan sa buong mansyon habang sinusubukan ni Miyabi na makuha ang kanyang ballpen mula sa mabilis at maliksing ferret. Ang paghahabol ay nagdulot ng malaking kalat, na lalong nagpulala sa inis ni Miyabi. Kalaunan ay naisara ni Miyabi ang ferret sa isang sulok. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, isang ipis ang lumitaw, isang bagay na kinatatakutan ng matindi ni Miyabi. Sumigaw siya at mabilis na pumasok sa kanyang study room, sabay lock ng pinto sa likod niya. Sa kabila ng mga subok ni Kaoru, Aoi, at Teiko na amukan siyang lumabas para sa tanghalian, tumangging magbukas ng pinto si Miyabi. Ang ferret, na tila nag-aalala rin kay Miyabi, ay sinubukang puntahan siya sa pamamagitan ng pag-akyat sa isang grandfather clock upang makapasok sa isang maliit at bukas na bintana sa ibabaw ng pinto ng study room. Sa kasamaang palad, nadulas ang ferret, nabagsak, at naipit sa likod ng mabigat na orasan. Sinubukan ni Kaoru, Aoi, at Teiko na iligtas ang naipit na hayop, ngunit napakabigat ng orasan upang maigalaw. Dahil sa pag-aalala sa kalagayan ng ferret, tinawag ni Aoi at Kaoru si Miyabi at ipinaalam ang malalang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang paunang matinding pag-ayaw sa mga hayop, lumabas si Miyabi mula sa kanyang study room. Tinulungan niya silang buhatin ang mabigat na orasan, na nagpakita ng nakagugulat na lakas. Ligtas na nailigtas ang ferret ng walang anumang pinsala. Nang ligtas na ang ferret, muling inulit ni Miyabi ang kanyang pangkalahatang pag-ayaw sa mga hayop dahil sa hindi mabait na kalikasan ng mga ito. Mungkahi naman ni Aoi na pang-alanang, Uzum, ang ferret, na kumuha ng inspirasyon mula sa mitolohiyang Hapones. Ipinaliwanag niya ang kwento ni Uzum, ang Diyos na tumulong na akitin ang Diyos ang si Amaterasu palabas ng isang kuweba, isang pagkakatulad sa kung paano ang kagipitan ng ferret ay nagpalabas kay Miyabi mula sa kanyang study room.
Sumang-ayon sina Kaoru at Teiko na ito ay isang napakaangkop at astig na pangalan. Sa ikagulat ng lahat, maging si Miyabi ay sumang-ayon sa pangalan. Ang ferret, na pinangalanan na ngayong Uzum, ay patuloy na naghahanap ng atensyon ni Miyabi. Madalas itong nawawala sa nakatakda nitong tulugan at matatagpo ang nanggugulo kay Miyabi. Habang nagpapanggap pa rin si Miyabi na naiinis, ang kanyang mga kilos ay nagpapakita ng lumalago, bagaman atubili, na pagkagusto sa maliit na alaga. Sina Aoi at Miyabi ay naghahandang umalis ng mansyon para sa isang araw upang dalo sa isang urusan ng pamilya, isang memorial service. Luhaan na nagpaalam si Aoi kay Kaoru, na nakiusap na huwag siyang kakalimutan at mag-ingat, ngunit mabilis din siyang kumalma sa pagkaalam na babalik siya sa kasunod na araw. Inutusan din ni Miyabi si Kaoru na alagaan ang bahay habang wala sila, na nagbibigay sa kanya ng pahintulot na gamitin ang mansyon ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi nagtagal pagkaalis ni Aoi at Miyabi, ang mga miyembro ng photo club ni Kaoru na sina Suzuki at Sato ay biglang lumitaw. Mabilis nilang kinuha si Teiko at ipinaliwanag na mayroon silang nakaplanong espesyal na photoshoot. Ang shoot ay kinabibilangan ni Teiko na magko-cosplay bilang isang one-day station chief sa isang istasyon ng tren kung saan tumatakbo ang isang bihirang N65 series memorial train. Ipinaliwanag nila na kukunan ni Suzuki ng litrato ang tren, habang si Sato naman ay kukunan ng litrato si Teiko habang nasa background ang tren. Sa kabila ng mga pagtutol ni Kaoru tungkol sa tila mababaw na dahilan ng pagsama kay Teiko, masayang sumang-ayon si Teiko at umalis kasama sina Suzuki at Sato, na nag-iwan lamang kina Kaoru at Tina sa mansyon para sa gabi. Naramdaman ni Kaoru ang kalakihan ng mansyon nang wala sina Aoi at Miyabi. Isang biglaang bagyo ang dumating, na nagdulot ng brownout na naglubog sa mansyon sa kadiliman. Si Tina, na lumalabas na madaling matakot sa dilim at bagyo, ay mabilis na tumakbo kay Kaoru. Nagpumilit siyang manatili sa tabi nito at sinabing masyado siyang natatakot na mag-isa. Si Kaoru, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ay hindi magawang tanggihan ang kanyang pakiusap. Sumandal at kumapit sa kanya si Tina para sa kaginhawaan at proteksyon mula sa bagyo at dilim. Nahirapan si Kaoru na panatilihin ang kanyang kalma sa hindi inaasahang matalik at maipit na sitwasyon kasama si Tina. Kinaumagahan, wala pa ring kuryente, ngunit masayang naghanda si Tina ng almusal para kay Kaoru. Ginugol nila ang buong araw ng magkasama, naglakbay patungo sa isang shrine kung saan sinubukan nila ang kanilang kapalaran sa isang arcade game. Binisita rin nila ang isang fair, kung saan paboritong pinatunog ni Tina ang isang malaking kampana habang inaalala ang alaala ng kanyang pagkabata kasama ang kanyang mga magulang. Napagtanto ni Kaoru kung gaano na nagbago si Tina simula nang una silang magkakilala. Noong una ay tila malungkot at mailap ito, ngunit naniniwala siyang ang pagbabago nito ay dahil sa mabuting kapaligiran ng mansyon kung saan itinuturing siya ng mga residente na parang pamilya. Ipinahayag ni Tina ang kanyang paghanga kay Aoi, at inasam na sana ay maging tulad niya ito. Gabi na nang makabalik sina Kaoru at Tina sa mansyon. Nagpasya silang uminom ng magkasama, at si Tina, na marahil ay naparami ang nainom, ay naging napakamakulit. Nagawa niyang guluguhin at damiin ang sala. Sa mismong oras na iyon, bumalik sina Miyabi at Aoi sa mansyon. Nang makita ni Miyabi ang magulong kalagayan ng sala, agad niyang kinaharap si Kaoru. Gayunpaman, mautak na nagpanggap si Tina na mahimbing na natutulog. Si Miyabi, na napaniwala sa pagpapanggap, ay inakalang si Kaoru lamang ang may kasalanan sa kalat, at bilang parusa ay pinilit niya si Kaoru na linisin ang buong bahay agad-agad. Si Tina, na siyang tunay na may gawa, ay dahan-dahan sinakay ni Aoi sa higaan at nakaligtas sa pananagutan. Kinabukasan, naghahati sina Tina at Kaoru ng mga litrato mula sa nakaraang taon. Nakakita si Aoi ng litrato ni Kaoru na nakatayo sa tabi ng estatwa ng tagapagtatag ng kanyang kolehiyo. Dahil ang hawak lamang ni Aoi ay ang litrato nito noong kabataan, humingi siya ng kopya ng kamakailang larawang ito at nakiusap kay Kaoru na magbahagi pa ng mga kwento tungkol sa kanyang buhay sa kolehiyo. Kinaumagahan, nilinis ni Aoi ang kwarto ni Kaoru. Nahiga siya sa futon nito, nararamdaman ang presensya ng binata, at napanaginipan ang buhay nito sa paaralan.
Nakita niya ang isang bersyon ni Kauro na hindi niya kilala, isang bahagi ng buhay nito na umiiral sa labas ng kanilang mundong pinagsasaluhan sa mansyon. Naramdaman niya ang kagustuhang bisitahin ang unibersidad nito. Habang nanonood ng TV, nalaman ni Aoy na ang tanyag na Mitsuruha Taiyaki Shop ay nasa kapitbahayan lamang. Ito ang alamat na tindahan na pinuri ni Tina noong una at inihayag ni Kauro na gusto niyang matikman ang sikat nitong bean paste pancakes. Nalaman ni Aoy na bukas lamang ang tindahan sa loob ng isa pang oras. Dahil alam niyang pinakamasarap kainin ang taiyaki habang mainit pa, nagpasya si Aoy na bumili at dalhin ito kay Kauro sa unibersidad. Naglakbay siya patungo sa campus ng unibersidad na napakalawak at hindi pamilyar sa kanya. Si Aoy, na nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Hapones, ay agad na nakakuha ng atensyon. Ang ilang miyembro ng photo club ay napagkamalan pa siyang modelo para sa isang TV shoot at sinubukang kuhanan ng litrato. Sina Tina at Teiko, na nasa campus din, ay nakita si Aoy ngunit hindi makuha ang kanyang atensyon. Nagpasya silang hanapin si Kauro upang abisuhan ito. Si Kauro, nang maalam ni Tina at Teiko, ay sinabihan silang pumunta na sa kanilang mga klase habang ipinagpapatuloy niya ang paghahanap kay Aoy dahil nag-aalala siyang maligaw ito sa malaking campus. Kalaunan, natagpuan ni Kauro si Aoy sa tanging lugar na alam nitong pagtatagpuan, sa tabi ng estatwa ng tagapagtatag ng unibersidad kung saan kinuha ang kanyang litrato. Nakahinga ng maluwag si Aoy nang makita siya. Umupo silang magkasama at pinagsaluhan ang mainit na taiyaki. Si Kauro, na naantig sa maalalahan ng kilos ng chick, ay walang pasok sa hapon kaya inalok niyang ipasyal si Aoy sa campus. Binisita nila ang kanyang silid-aralan kung saan ipinakita niya kung saan siya karaniwang nakaupo. Itinuro rin niya ang lugar kung saan siya madalas kumain ng tanghalian, at sinabihan si Aoy na may isip niya na ito tuwing kakain siya doon. Nakatagpo pa nila ang palagala-galang pusa na nabanggit na ni Kauro noon. Naging napakasaya ni Aoy sa tour, at sinabing nakakita siya ng maraming bagong bahagi ng pagkatao ni Kauro na lalong nagpalalim ng kanyang pagmamahal. Nangako si Kauro na magbabahagi pa ng mas maraming kwento ng kanyang buhay sa kolehiyo. Kalaunan sa labas ng campus, nakipagkita sina Kauro at Aoy kina Tina at Teiko. Nagpahayag ng kagutuman si Tina, na nagpaalaala kay Aoy na nakalimutan niyang bumili ng mga sangkap para sa hapunan. Dahil wala pa rin si Miyabi, nagpasya ang grupo na kumain sa labas ng magkakasama. Iminungkahi ni Tina ang conveyor belt sushi, na ikina-excite ni Teiko. Maagang umalis sina Tina at Teiko patungong paaralan upang maghanda para sa exhibit ng photo club. Kailangang manghiram ni Tina ng isang bagay mula sa isang kaibigan at sinamahan siya ni Teiko. Nakadisplay din ang mga litrato ni Kauro, bagaman itinuring niya ang mga ito na walang espesyal dahil mabilis lamang niya itong kinuha. Ipinahayag ni Aoy ang kanyang kasabikang makita ang mga ito. Sa unibersidad, nagsimula na ang exhibit ng photo club kung saan sina Tina at Teiko ay nakasuot ng mga kapansin-pansing kasuotan upang makaakit ng tao. Naging epektibo ang kanilang taktika at nakahatak ng maraming bisita. Kabilang sa mga bisita si Mayo, isang masiglang 16 na taong gulang na dalaga na katatapos lamang lumipat mula sa Inglaterra at nag-aaral na ngayon sa kaparehong kolehiyo. Nang makita si Kauro, halatang sumigla ang mood ni Mayo. Agad siyang tumalon patungo kay Kauro at diretsyong hinalikan ito sa mga labi. Sina Tina at Teiko ay tuluyang natulala sa hindi inaasahang pagpapakita ng lamang na ito. Si Mayo, na nagmula sa isang mayamang pamilya, ay buong kumpiyansang nag-imbita kay Kauro sa kanyang bahay para sa hapunan. Sumang-ayon si Kauro at kalaunan ay ipinaalam kay Aoy ang kanyang plano sa hapunan. Gayunpaman, nakalimutan niyang sabihin kay Aoy na ang kanyang makakasama sa hapunan ay isang chick. Lumalim ang gabi at si Mayo, dahil nag-iisa lamang sa kanyang malaking bahay, ay napaniwala si Kauro na magpalipas na lamang ng gabi doon. Ipinahayag ng dalaga ang kagustuhang makasama siya, na tila ba dahil sa kanyang pakiramdam ng pag-iisa. Muli, tumawag si Kauro sa bahay upang ipaalam kay Aoy ang nabagong plano na hindi siya uuwi at sa labas magpapalipas ng gabi. Gayunpaman, hindi pa rin niya isiniwalat na ang kaibigan niyang iyon ay si Mayo, isang chick. Kinaumagahan, sinimulang mabunyag ang katotohanan.
Nag-uusap sina Tina at Teiko tungkol sa mga kaganapan noong nakaraang araw. Hindi sinasadyang naidulas ni Teiko na nagulat siya sa hindi inaasahang halik sa pagitan ni Kauro at ng kaibigan nito, at ang kaibigang iyon ay katunayan isang chick. Nang marinig ito ni Aoy, agad siyang napuno ng pag-aalala. Inisip niya ang impormasyong natanggap niya noong una mula kay Kauro tungkol sa kakilala nito, at napagtantong sadyang itinago ng binata ang katotohanang ang kaibigan nito ay isang babaeng humalik sa kanya. Gabi nang maglaro sina Kauro at Mayo ng card games sa kwarto nito, magaan at masaya ang kapaligiran hanggang sa oras na ng pagtulog. Gayunpaman, nagpumilit si Mayo na magsaluhan sila sa higaan, isang mungkahi na nagpadama kay Kauro ng ilang. Samantala, parehong gising sina Aoy at Miyabi, hindi makatulog habang balisa nilang hinihintay ang pagbabalik ni Kauro. Ang kanilang pag-aalala ay pumuno sa tahimik na gabi, parehong hindi sigurado kung ano ang ay dudulot ng susunod na araw. Nangako si Kauro kay Mayo na mananatili siya sa tabi nito hanggang sa makatulog ito. Habang nakaupo sa tabi ng dalaga, ang kanyang paningin ay bumagsak sa isang malaking stuffed rabbit na nakalagay sa kama nito. Isang alon ng nostalgia ang tumama sa kanya, at naalala niya ang oras noong una silang magkakilala, 4 na taon na ang nakalilipas, sa isang party na inorganisa ng mga magulang nito. Ang alaala ay muling lumitaw ng malinaw, na nagpaalala sa kanya ng ugnayang minsang pinagsuhan nila, bagaman ang mga damdamin ngayon ay tila malayo na at komplikado. Kinaumagahan, nagtungo si Kauro sa unibersidad, ngunit hindi niya makontak si Aoy nang subukan niya itong tawagan. Ang linya ng telepono nito ay busy dahil sa mga business calls ni Mayo. Samantala, nanunood si Aoy ng isang patalastas sa TV tungkol sa isang isda na di umano'y napakasarap. Ang kanyang isip ay nagsimulang maglakbay, na naglalarawan ng mga senaryo na nagpabalisa sa kanya. Habang mas nag-iisip siya, lalo siyang naguguluhan at nawawalan ng katiyakan, bagaman nagpasya siyang manatiling matatag at huwag hayaang kontrolin ng emosyon ang kanyang sarili. Nang makabalik sina Kauro at Teiko mula sa unibersidad, casual na tinanong ni Teiko si Kauro tungkol sa kanyang unang halik. Ang inosenteng tanong na ito ay nagpahinto kay Kauro, habang napagtanto na para sa isang chick, ang halik ay maaaring may mas mabigat na kahulugan kaysa sa isang simpleng pagbati lamang. Naging mulat siya sa lumalaking komplikasyon ng kanyang mga ugnayan sa mga tao sa paligid niya, at kung paanong ang mga bagay na inakala niyang inosente ay maaaring hindi pala ganoon ka-simple. Sa bahay, sinubukan ni Kauro na ipunan ang kanyang mga pag-iisip upang ipaliwanag ang lahat kay Aoy. Gayunpaman, bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon, isang lasing na Tina ang pasuray-suray na pumasok sa kwarto at nagpumilit na halikan din siya ni Kauro, tulad ng paghalik nito kay Mayo. Ang eksena ay nagbukas ng nakaiilang sa harap ni Aoy, na nagpanggap na balewala ito ngunit kalaunan ay naglakad palayo, na nag-iwan ng katahimikan sa kwarto. Si Kauro ay naiwang nagugulumihanan, hindi magawang maipahayag ng buo ang sarili. Sa wakas, matapos mamuo ang tensyon, nakahanap si Kauro ng sandali kung saan hindi niya mapigil ang humingi ng paumanhin kay Aoy. Sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat ng nangyari noong nakaraang gabi sa pag-asang malinis ang alinlangan. Ang kanyang mga salita, gayunpaman, ay tila kulang laban sa bigat ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Nang sumapit ang 7 ng Hulyo, ang kaarawan ni Aoy ay nagkataong kasabay ng Star Festival, isang araw na puno ng alamat. Ayon sa kwento, 2 magkasintahan na pumanaw ang ginawang mga bituin na nagtatagpo minsan sa isang taon sa petsang ito. Ipinagdiriwang ito ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapasulat ng kanilang mga kahilingan sa papel at pagpapasabit ng mga ito sa mga sanga ng puno. Gayunpaman, nag-atubili si Aoy na ibahagi ang kanyang kahilingan sa iba, at pinanatiling pribado ang kanyang mga isip. Para kay Aoy, ang 7 ng Hulyo ay palaging isang tahimik na araw na karaniwang ginugugol kasama si Miyabi habang ang kanyang mga magulang ay nananatiling abala sa trabaho. Ngayong taon, gusto ni Kauro na gawing espesyal ang kaarawan ni Aoy sa pamamagitan ng pagdiriwang nito ng magkasama sa kanilang Western-style house. Habang namimili para sa kaarawan nito, nakapansin si Kauro ng isang napakagandang damit sa bintana ng isang tindahan at inilarawan kung gaano kaganda si Aoy kung isuot iyon.
Dahil hindi niya ito kayang bilhin gamit ang kanyang budget bilang estudyante, lihim siyang kumuha ng ilang part-time jobs, nagtatrabaho ng walang pahinga araw at gabi upang makapag-ipon ng pera. Gayunpaman, habang nagsusumikap siyang magtrabaho, sinimulang maramdaman ni Aoy na napapabayaan siya. Nagtataka siya kung iniiwasan ba siya ni Kauro at natatakot na baka hindi siya sapat para rito bilang fiancé. Ang kanyang mga pagdududa sa kanilang relasyon ay nagsimulang lumago, na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam ng pag-iisa. Samantala, sina Tina at Teiko ay parehong nakabili ng mga bagong damit para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Aoy at, sa kuryosidad, tinanong nila si Aoy kung ano ang plano nitong isuot. Si Aoy, na hindi pa rin sigurado sa kanyang lugar sa buhay ni Kauro, ay walang maibigay na sagot. Nang sumapit ang ikapito ng Hulyo, nakipon na rin sa wakas si Kauro ng sapat na pera upang bilhin ang damit para kay Aoy. Gayunpaman, nang makarating siya sa tindahan, nadismaya siya nang matuklasang nabenta na ang damit. Sa pagkataranta, sumugod si Kauro mula sa isang tindahan patungo sa iba pa sa pag-asang mahanap ang damit sa ibang lugar. Samantala, pabalik sa Western Style House, ang lahat ay naghihintay sa pagbabalik ni Kauro, walang kamalay-malay sa problemang kinakaharap nito. Nang sa wakas ay makauwi si Kauro, nagsimula na ang party ng kaarawan, bagaman si Tina ay nakainom na naman ng medyo sobra. Nagtungo si Kauro sa kanyang kwarto, kung saan nakatagpo siya ng isang sulat mula kay Aoy, naghihintay ito sa kanya sa bakuran. Nang pumunta si Kauro upang makipagkita sa kanya, sinalubong siya ng isang nakatutuwang sorpresa. Nakasuot si Aoy ng damit na nakita niya sa bintana ng tindahan. Napansin pala ni Aoy na nakatingin si Kauro doon kaya nagpa siya itong bilhin ang damit para sa sarili. Gayunpaman, nakalimutan nitong bumili ng sapatos na babagay sa damit. Sa sandaling iyon, nakita ni Kauro ang perpektong pagkakataon upang iabot kay Aoy ang kanyang regalo sa kaarawan. Ibinigay niya ang mga sapatos na maingat niyang pinili, na kumpleto sa kanyang kasuotan. At sa wakas, ginawa na ni Aoy ang kanyang kahilingan. Sa unibersidad, hayagang tinutokso at pinagtatawanan ni Mayo ang sistema ng edukasyon sa Hapon, na itinuturing itong hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Gayunpaman, nang makita niya si Kauro, naglaho ang lahat ng kanyang reklamo at agad niyang niyakap ito ng may kasabikan. Ang pagpapakitang ito ay nakagulat kay Tina, at mabilis niyang inilayo si Mayo kay Kauro. Kalaunan sa tanghalian, sinubukan ni Mayo na ipagmalaki ang mga gourmet meals na kaya niyang iluto para kay Kauro sa pag-asang humanga ito. Ngunit tinuya siya ni Tina sa pagtatagubilan na mas gusto ni Kauro ang mga babaeng marunong magluto at mamahala ng gawaing bahay, na nag-udyok kay Mayo na tanungin si Kauro kung maaari ba siyang paglutuan nito ng bento para sa susunod na araw. Ang pagsubok ni Mayo sa pagluluto, gayunpaman, ay naging mas mahirap kaysa sa kanyang inasahan. Nahirapan man lang siyang gamitin ang microwave oven, habang napagtatantong wala siyang anumang karanasan sa kusina. Sa pag-alala kung paano pinuri ng lahat ang luto ni Aoy, nagpasya si Mayo na si Aoy ang dapat magturo sa kanya kung paano magluto. Samantala, nag-alala si Kauro nang hindi lumitaw si Mayo sa unibersidad noong kasunod na araw, habang nagtataka kung maayos lang ba ito. Pabalik sa bahay, nakita nila si Mayo at sinabihan sila nitong tawagin na lang siyang May. Sa ikinagulat ng lahat, tinawag nito si Aoy bilang maid ni Kauro sa harap ng lahat, na tinutokso ito sa isang tonong condescending at bastos. Si Miyabi, na sinusubukang panatilihing buo ang kanilang lihim na kasunduan, ay nakiusap kay Aoy na pagtiisan ang insulto at pinagalitan si Kauro sa pakikipagpalitan ng pangako na kakainin ang tanghalian ni May. Si Aoy, gayunpaman, ay kalmadong tumiyak kay Miyabi na maayos lamang siya sa sitwasyon. Bagaman si May ay isang mahinang maid sa umpisa, sinimulan niyang matuto mula kay Aoy at nakaramdam ng tagumpay matapos ang isang bunten ng labada. Nang mag-aya si Kauro para sa tea time, ginamit ni May ang pagkakataong ito upang ipahayag ang, kapag naging asawa mo na ako, na nagdulot naman ng hindi komportableng pakiramdam kay Aoy. Ilang sandali pa, ibinunyag ni Teiko kay Aoy na si May ang babaeng humalik kay Kauro noon, na lalo pang nagpadagdag sa pagkalito at kawalan ng seguridad ni Aoy. Si May,
Na hindi pa rin nauunawaang si Kaoru ay hindi na ang mayamang Hanabishi sama mula sa kanyang kabataan, ay patuloy sa pag-insulto kay Aoi, lalo na nang uriin at utusan itong magluto ng hapunan. Naging napakainit ng sitwasyon hanggang sa maging si Teiko ay sumali na rin upang ipagtanggol si Aoi laban sa mga panunokso ni Mei. Si Aoi, dahil sa labis na pagkabagabag sa mga kaganapan, ay nagkamali sa pagluluto sa kauna-unahang pagkakataon, na nagbunga ng nasunog na hapunan. Nang ihain ang nasirang pagkain, tinukso ni Mei ang luto ni Aoi, ngunit ikinagulat ng lahat ng ipagtanggol ni Kaoru si Aoi. Kinain niya ang nasunog na pagkain ng walang reklamo at pinuri pa ito, habang ipinapakita ang kanyang suporta para kay Aoi at ang pagpapahalaga sa mga pagsisikap nito. Dahil sa sandaling ito, sa wakas ay naisip ni Mei na lumagpas na siya sa guhit, at nagsimula niyang mapansin na ang lahat ay nasa panig ni Aoi. Pagkaalis ni Mei, naisip ni Miyabi kung ano ang kailangang gawin upang maibalik ang kapayapaan sa bahay. Pinapunta niya si Kaoru sa silid ni Aoi, sa paniniwalang ang pinakamainam na paraan upang aliwin ito ay ang harapin ni Kaoru ang mga damdaming hindi pa naipapahayag. Nang sumunod na araw, inanyayahan ni Kaoru si Aoi na mag-shopping kasama siya. Si Aoi ay sobrang nasabik sa lakad na ito kaya't masaya siyang humuhuni habang naghahanda ng almusal, na nakakuha sa atensyon ni Teiko. Nang mag-isip ng malakas si Aoi kung ano ang kanyang isusuot, napadpad siya sa isang lumang kimono na minana niya sa kanyang yumao ng lola. Habang hawak niya ito, bumuhos sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang lola. Nang isuot ni Aoi ang kimono ng sumunod na araw, pinuri siya ni Kaoru at sinabi sa kanyang napakaganda niya rito. Si Aoi, na naantig sa papuri nito, ay nagsimulang umiyak. Ibinahagi niya rito ang mga alaala ng kanyang lola, na laging nagsasabi sa kanya na ang damdamin ng taong nagsuot ng kimono ay nagiging bahagi mismo ng kimono. Hinimok siya ng kanyang lola na isuot ito habang naglalakad kasama ang isang mahalagang tao, isang taong makapagpapahalaga sa kahalagahan nito. Pagkatapos ng kanilang pamimili, binisita ni Aoi at Kaoru ang istasyon ng tren kung saan sila unang nagkita. Doon, nakatagpo sila ng isa pang babaeng mukhang naliligaw at hindi sigurado sa kanyang daan. Tinulungan siya ni Kaoru at Aoi na mahanap ang tamang direksyon, at habang naglalakad sila, inisip ni Kaoru ang sarili nilang unang pagkikita. Biro ng kaunti ni Kaoru kay Aoi ang tungkol sa pagiging ilang ng araw na iyon, ngunit lalo lamang silang napalapit sa isa't isa, habang ipinapaalala kung gaano nakalayo ang kanilang narating mula noon. Pagkatapos ay iminungkahi ni Kaoru na bisitahin nila ang kanyang lumang apartment, na wala nang nakatira ngayon. Ang pagbisitang iyon ay nagdala ng napakaraming alaala, at nakinig ng mabuti si Aoi habang nag-aalala si Kaoru tungkol sa kanyang nakaraan. Sa oras na ito, nagbukas ng kalooban si Aoi kay Kaoru tungkol sa isang paulit-ulit na bangungot na mayroon siya, kung saan nararamdaman niyang hindi niya ito maabot, na para bang may palaging naglalayo sa kanila. Pinalakas ni Kaoru ang kanyang loob, niyakap siya ng mahigpit at pinatunayan ang kanyang pagmamahal. Sinabi niya sa kanya na iniligtas siya nito mula sa buhay ng kalungkutan at na napakahalaga nito sa kanya ngayon. Habang nakatayo sila roon sa tahimik na apartment, biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang may-ari ng bahay kasama ang ilang interesadong mangupahan. Nagulat sina Aoi at Kaoru kaya mabilis silang nagtago at nakinig sa usapan. Ipinahayag ng magkasintahan ang kanilang pagnanais na magkasamang mabuhay higit sa ano paman, at ang kanilang mga salita ay labis na nag-iwan ng marka kina Kaoru at Aoi. Ang kanilang pagnanais na magsama, tulad ng ginawa ni Kaoru at Aoi noong simula, ay nag-iwan ng malalim na epekto sa kanila, at sa isang sandali, naalala nila ang sarili nilang mga unang araw ng magkasama. Dumating na ang tag-init, at kasama nito ang pananabik sa paglangoy. Nagpasya si Tina na bumili ng damit pampaligo para sigurado, at syempre, isinama niya ang lahat ng mga chick sa pamimili. Habang naghahanap, tinutokso ni Tina si Mei, at nahihirapan naman si Teiko na makahanap ng damit pampaligo na kasya sa kanya, hanggang sa nagkasya na lamang sa isang one piece. Pag-uwi sa bahay, nakatanggap si Teiko ng imbitasyon mula sa kanyang lola, na namamahala ng isang beach house, na nag-aanyaya sa kanyang bumisita.
Mabilis na nagdesisyon ang grupo na sumama sa kanya, na sabik sa bakasyon. Pagdating sa beach house, ang lola ni Teiko at ang mas batang pinsan nitong si Chika ay tila parehong nasa biro at masayang mood, habang tinutokso si Kauro at tinatawag siyang nobyo, o asawa pa nga ni Teiko. Ang panunokso ay nagdulot ng ilang hindi komportableng pakiramdam sa mga chick, na wala man lang natuwa sa mga komento. Sa dalampasigan, nagkaroon muli ng pagtatalo sina Tina at May, na nagpabigat sa kapaligiran. Si Teiko, na medyo pakiramdam ay naiwan, ay mukhang malungkot, ngunit inanyayahan siya at si Chika ni Kauro na sumali sa kanya sa paglalaro ng frisbee, na nagpataas sa moral ni Teiko. Samantala, si Aoy, na labis na nahihiyang ipakita ang kanyang balat sa publiko, ay nanonood lamang mula sa malayo. Napansin ni May ang kanyang pag-aalinlangan at tinanong kung maayos lamang ba siyang nanonood lang, ngunit hindi sumagot si Aoy at nanatiling tahimik sa tabi. Nang umalis si May upang kumuha ng ilang pakwan, ginamit ni Chika ang pagkakataon upang dalhan si Aoy ng sorbetes. Nag-alok siya kay Aoy ng ilang nakakaaliw na salita, habang ipinapaliwanag na nahihirapan si Teiko na ipakita ang kanyang tunay na damdamin. Sinabi ni Chika kay Aoy na dapat mahalin ng isang tao ang kabuuan ng isang tao, hindi lamang ang nasa labas, isang payo na nabasa niya sa isang magazine. Ang mga salitang ito ay nagpaisip kay Aoy kung dapat na ba niyang isuot ang damit pampaligo na lihim niyang binili. Tinatanong ang sarili kung oras na ba upang lumabas sa kanyang comfort zone at yakapin ang araw na iyon. Pagkaraan, habang naghahapunan, ang mga chick ay nagbibiro at nagtatawanan sa paligid ng lamesa. Si Kauro, na pakiramdam ay gutom na gutom, ay nakatanggap ng extra largeng bahagi ng kanin mula kay Teiko, at mabilis siyang ipinagtanggol ni Kauro nang tuksuhin siya ni Tina tungkol dito. Gayunpaman, si Aoy, na labis na nahirapan sa mga kaganapan sa araw na iyon, ay tahimik na nagpaalam mula sa lamesa at pumunta sa onsen para sa kaunting kapayapaan at katahimikan. Napansin ni Miyabi ang pagkawala ni Aoy at sinundan siya sa onsen, kung saan nag-alok siya ng ilang mahalagang pananaw. Ibinahagi ni Miyabi ang impormasyon kay Aoy tungkol sa isang malapit na dalampasigan na maaaring maging napakaromantiko sa gabi, habang nagmumungkahi na ito na ang perpektong lugar para kina Aoy at Kauro upang magpalipas ng oras ng magkasama. Ang mga salitang ito ay nagpayabong ng kung ano kay Aoy, na nagpapisip sa kanya sa mga posibilidad sa hinaharap at kung anong mga hakbang ang maaari niyang gawin sa kanyang relasyon kay Kauro. Patuloy ang bakasyon sa dalampasigan, at ang buong grupo ay nagtulong-tulong upang tulungan ang lola ni Teiko sa pamamahala ng beach house. Maging si May ay kumuha ng papel, na nagbebenta ng sorbetes sa mga bisita. Sa kabila ng abalang kapaligiran, si Teiko ay nahanap ang sarili na nakatutok sa pag-iisip, habang nagtataka kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ni Kauro sa kanya pagkatapos ng lahat ng kabutihang ipinakita nito. Lalong naging komplikado ang kanyang damdamin habang sinusubukan niyang unawain ang init na ipinapakita nito. Si Chika, na napansin ang panloob na pakikipaglaban ni Teiko, ay nagpas siyang gumawa ng paraan at tulungan ang kanyang mas nakatatandang pinsan. Nakisip siya ng isang masayang plano upang paglapitin sina Kauro at Teiko sa pamamagitan ng pag-akit sa kanila sa shower ng onsen ng sabay, sa pag-asang magkaroon ng sandali ng pagiging malapit. Gayunpaman, ang Operation Love Cupid ay mabilis na nawalan ng kontrol. Lalong lumala ang mga bagay nang hindi inaasahang pumasok sina Tina at May sa onsen, na nagdagdag sa gulo. Habang papalapit si Tina sa shower upang tingnan kung sino ang nasa loob, napanatili ni Teiko ang sitwasyon sa tamang oras, habang pinananatili ang kanyang katahimikan. Ngunit nang sumali si Chika sa grupo, lalong lumala ang sitwasyon, at ang pagkapahiya ay naging napakabigat. Pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, iminungkahi ng lola ni Teiko na ilabas ni Kauro si Teiko para kumain. Pumunta sila sa pwesto ni Chika at nagsalo sa fried noodles, isang tahimik na sandali ng pahinga sa gitna ng mga kaganapan sa araw na iyon. Habang naglalakad sila sa dalampasigan ng gabi ring iyon, naramdaman ni Teiko ang bigat ng mga nangyari at humingi ng paumanhin kay Kauro sa lahat ng nagkamali. Sa sandaling ito naisip ni Teiko na tila nasa isang date sila, at ang katotohanan ito ay nagpadulot sa kanya ng kaba.
Nag-alala siya na baka magkamali at magawa ang lahat ng hindi tama, habang lalong tumitindi ang kanyang pag-aalala sa bawat hakbang. Gayunpaman, si Kauro ay mabait at maunawain. Tiniyak niya rito na hindi niya ito kinamumuhian, habang pinupuri ang kanyang positibong pananaw kahit na napupunta siya sa mga nakalilitong sitwasyon. Mabilis ang tibok ng puso ni Teiko at pakiramdam niya ay handa na siyang ipagtapat ang kanyang damdamin. Ngunit nang magkaroon na siya ng lakas ng loob na magsalita, muling nang himasok ang tadhana at naantala ang kanyang sandali, na nag-iwan sa kanyang dismayado at hindi sigurado. Pagkaraan, habang naghahanda ang grupo na bumalik sa bahay na istilong kanluranin, nagkaroon sina Teiko at Chika ng isang tahimik na usapan, kung saan may mga bagay pa rin silang hindi naipag-uusapan. Nakakita si Tina ng ilang cute na unggoy sa TV na itatampok sa isang malapit na zoo, at nagpasya siyang dapat sumama ang photo club sa kanya sa paglalakbay. Ngunit nang wala na ang lahat, sina Teiko at Chika na lamang ang naiwan. Abala ang lahat sa bahay na istilong kanluranin. Si Kauro lamang ang bakante upang sumama sa lakad. Silang dalawa ay nagtungo sa Jumbo Zoo, kung saan noong una ay nadismaya si Tina nang malalamang kapwa nagpadala ng mensahe sina Suzuki at Sato sa kanyang telepono, na nagsasabing pupunta sila sa ibang lugar para sa araw na iyon. Nena si Tina, ngunit nang ipaalala sa kanya ni Kauro na magkakasama sila sa buong araw ng silang dalawa lamang, sinimulan niyang isipin ang magandang posibilidad ng araw na iyon. Habang naglalakad sila sa zoo, gumanda ang mood ni Tina at sinimulan niyang i-enjoy ang sarili, lalo na nang kumuha siya ng mga larawan ng mga hayop. Nakahinga ng maluwag si Kauro nang makitang napakasaya nito. Pagkatapos ay hiniling ni Tina kay Kauro na kunan siya ng larawan kasama ang mga unggoy, ngunit isang nurse ang nag-alok na kumuha ng larawan para sa kanila. Hinimok sila ng nurse na maglapit sa isa't isa, at masayang sumunod si Tina habang kitang-kita ang kanyang kasabikan. Ang kasunod na hintuan sa zoo ay isang atraksyon na tinatawag na Animal Fantasy, A Place to Explore Love. Ang karanasang ito ay idinisenyo upang paghiwalayin ang mga bisita, at sina Kauro at Tina ay parehong giniyahan sa kani-kanilang Jungle of Evil, kung saan humarap sila sa mga pagsubok sa daan. Nahirapan si Kauro sa kanyang paglalakbay habang nakatagpo ng iba't ibang hadlang, habang si Tina naman ay madaling nakalagpas sa kanyang daan. Sa dulo ng kanyang paglalakbay, nakatagpo si Tina ng isang engkande na nagngangalang Charlene, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong pumili mula sa 3 pinto. Ang bawat pinto ay kumakatawan sa iba't ibang antas ng relasyon, mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa magkasintahan, at ang damit na matatanggap ni Tina ay magsisilbing simbolo ng kanyang damdamin para sa kanyang kapareha. Ang kaparehong pagpipilian ay naghihintay din kay Kauro sa dulo ng kanyang paglalakbay, at kung pareho silang pipili ng iisang pinto, mananalo sila ng isang kayamanang puno ng pangarap. Nakatayo si Tina sa isang sangandaan habang nag-iisip kung ano ang kanyang magiging desisyon, habang ang bigat ng sandali ay pumupuwersa sa kanya. Sa huli, pinili ni Tina ang pinto, at sa kanyang pagkagulat, nakasuot siya ng isang nakatutulalang damit pangkasal. Mabilis na tumakbo ang mga pag-iisip sa kanyang utak habang nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa kanyang relasyon kay Kauro. Pagkaraan, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, at sina Tina at Kauro ay nakatagpo ng isang naliligaw na batang chick sa zoo. Pagkatapos siyang tulungan, inanyayahan sila ng kanyang nagpapasalamat na ama na maghapunan. Ngunit nang makarating sila sa istasyon ng tren, natuklasan nilang ang mga pagbaha ay nagdulot ng guho ng lupa na nagpusore sa lahat ng linya ng tren. Tumunog ang telepono ni Tina, si Aoy ito, na nag-aalok na sunduin sila ni Miyabi gamit ang kotse. Ngunit si Tina, na laging handa sa pakikipagsapalaran, ay walang nakitang problema sa pagpalipas ng oras kasama si Kauro sa isang lugar na may karaoke sa halip. Naging mas mahirap kaysa sa inaasahan ang paghahanap ng lugar na may karaoke, kaya sa huli ay nakahanap sila ng masisilungan sa isang medyo kakaibang hotel na may angkop na pambabaing palabas sa TV at video program. Sinimulan nila ang gabi sa pamamagitan ng pag-aawit ng karaoke, ngunit hindi nagtagal ay nagbago ang mood nang magsimula silang mag-usap ng mas seryoso. Tinanong ni Tina si Kauro kung anong uri ng asawa ang gusto nito, at inisip ni Kauro kung ano ang naging kahulugan ni Tina sa kanya noong una silang magkakilala sa unibersidad.
Lalong lumalim ang kanilang usapan, at ang damdamin ni Tina para kay Kauro ay lalong naging malinaw. Nang magpasya si Tina na maligo, pinag-isipan niyang subukan ang mga bagay-bagay kasama si Kauro habang mabilis ang tibok ng kanyang puso sa pananabik. Ngunit habang naghahanda siyang gumawa ng hakbang, natapilok si Kauro sa isang cable at aksidenteng natomba sa itaas niya. Nagpadala si Chika ng mga larawan mula sa kanyang bakasyon sa tag-init sa bahay na istilong kanluranin, kasama ang isang liham. Nabanggit niya na binibisita niya ang kanyang pinsang si Teiko upang humingi ng tulong sa kanyang takdang aralin sa tag-init. Mabait na pinayagan siya ni Aoy na manatili, at ang buong grupo ay nag-alok na tumulong sa kanyang mga gawain. Ngunit kahit ang leksyon sa Ingles ni Tina ay naging mahirap intindihin para kay Chika, na nag-iwan sa lahat na medyo dismayado. Ngunit nang sumali si Kauro upang tumulong, nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang mga bagay-bagay para kay Chika at mabilis niyang naintindihan ang aralin. Tila maayos ang lahat hanggang sa gustong sumama ng batang si Chika kay Kauro sa paliligo at hugasan ang kanyang likod. Ang panghihimasok ni Teiko ay lalo lamang nagpulala sa mga bagay-bagay, at ang kanyang mga pagtatangkang pigilan si Chika ay nagbunga ng kabaligtaran. Dahil sa pagpapasalamat sa lahat ng tulong na kanyang natanggap, nagboluntaryo si Chika na tulungan si Teiko sa mga gawaing bahay. Hindi tulad ng kanyang pinsan, na isa katuparan ni Chika ang lahat ng walang nagagawang aksidente. Samantala, natuklasan ni Tina ang isang nakagugulat na bagong kalaban sa video game kay Chika, na nagpakita ng hindi inaasahang talento. Napakahusay naman lalaro ni Chika. Patuloy sa paghanga ang lahat kay Chika, at nang dalhan niya ng kape si Miyabi, nagpakita siya ng kapansin-pansing kasanayan sa pag-aayos at paglilinis ng mga file nang walang anumang paliwanag. Nanunood si Miyabi nang may paghanga habang kitang-kita ang kahusayan at kakayahan ni Chika. Habang lumilipas ang mga araw, natapos ni Chika ang lahat ng kanyang takdang aralin maliban sa isang huling bahagi. Isang araw, nang maubusan ng toyo si Aoy, nagboluntaryo si Chika na pumunta sa tindahan upang bumili. Nagpasya si Yeso na sumama sa kanya, ngunit papunta sa sentro ng pamimili ay nakatagpo sila ng isang malaki at galit na aso. Natakot si Yeso at tumakbo palayo, na nag-iwan kay Chika na sundan ang aso dahil sa pag-aalalang baka ito maligaw at mag-alala ang may-ari nito. Sa bahay na istilong kanluranin, nagsimulang mag-alala ang lahat sa pagkawala ni Chika at naglunsad ng isang paghahanap. Nanatili si Miyabi sa bahay sakaling bumalik si Chika. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay ligtas na nakabalik ang lahat sa bahay. Si Chika, bagamat nagulat, ay may kwentong isusulat para sa kanyang huling bahagi ng takdang aralin. Bilang nag-iisang anak, inisip niya kung paano siya nakatagpo ng bagong pamilya sa kanyang mga pinsan, may 4 na nakatatandang kapatid na chick at isang nakatatandang kapatid na binata. Isinulat niya kung paano, sa kabila ng mga pagsubok sa araw na iyon, alam na niya ngayon kung ano ang tunay na kahulugan ng maging bahagi ng isang pamilya, isang bagay na dating tila hindi niya maaabot. Ang mga kababaihan sa bahay na istilong kanluranin ay nagtipon-tipon, lahat ay nakasuot ng mga cute na costume habang naghahanda para sa ika-63 pista sa Universidad ng Mir Aito. Ang photo club ay namamahala ng isang animal cosplay cafe para sa okasyon, at mataas ang antas ng saya ng lahat habang nagpo-pose sa kani-kanilang kasuotan. Nang ipresente ni Kauro ang kanyang costume na kuneho bilang bahagi ng patalastas ng kafe, pumutok ang halakhakan sa silid, kabilang na si Aoy na hindi mapigil ang matuwa. Parehong dumalo sina Aoy at Miyabi sa pista at sabik na sabik silang makita ang mga kaganapan. Maging si May ay tumulong sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga plato sa kafe. Ang kafe ay puno ng mga customer at ang lahat ay tila tumatakbo ng napakaayos. Gayunpaman, nang mag-anunsyo si Tina ng isang espesyal na serbisyo upang gawing mas kapana-panabik ang mga bagay-bagay, halos mabilis na naubos ang mga tao sa kafe at tanging mga hayop na lamang ang naiwan. Ang biglaang paghina ng negosyo ay nag-iwan sa lahat na dismayado. Ngunit si Aoy, na laging positibo ang pananaw, ay nagsilbi ng isang tasa ng tsaa sa lahat upang maipagpag ang kani-kanilang lungkot. Si Suzuki, ang presidente ng photo club, ay nagkaroon ng ideya,
Bakit hindi magtayo ng isang tradisyonal na pwesto ng seremonya ng tsaa ng Hapon kung saan ang tsaa ni Aoy ang pangunahing atraksyon? Ang planong ito ay nagdulot ng bagong pag-asa, at ang mga paghahanda para sa bagong pwesto ay lumamon sa halos buong ikalawang araw ng pista. Ang mga kimono na kailangang isuot ng lahat ay nagdala ng mga masakit na alaala kay Kauro, na minsang nangako sa sarili na hindi na muling magsusuot ng kimono dahil sa kanyang nakaraan sa pamilyang Hanabishi. Sa kabila ng kanyang hindi komportableng pakiramdam, nagpatuloy ang grupo sa mga paghahanda. Nang gabi ring iyon, sinubukan ni Aoy na turuan ang lahat ng sining ng seremonya ng tsaa, at sa isang sandali, tila nagbalik sa ayos ang grupo. Ngunit nang walang anumang babala, umalis si Kauro sa silid at lumabas sa kadiliman ng gabi. Pinagmasdan siya ni Aoy habang umaalis, nag-aalala ngunit hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nang sumunod na araw, nagbukas ang Aoy Japanese-style tea house, at ito ay isang nakagugulat na tagumpay. Si Kauro, na hawak na ngayon ang patalastas, ay tumulong sa pag-aakit ng mga customer. Maging si Chika, na nakatanggap ng imbitasyon mula kay Teiko, ay dumating upang tumulong. Naging napakasikat ng seremonya ng tsaa at ang lahat ay tila tumatakbo ng napakaayos. Iminungkahi ni Suzuki at Sato na magpahinga muna si Aoy sa trabaho, na masaya naman niyang tinanggap, habang ginagamit ang pagkakataon upang bisitahin si Kauro. Gayunpaman, habang magsasalo na sana sila sa isang tanghalian ng takoyaki, tinawag ni Tina si Aoy pabalik sa pwesto. Bumalik si Aoy sa tea house at inihatid ang order, ngunit nang gawin niya ito, nakita niyang hihilaan ni Chika si Kauro palayo. Nagsimulang hanapin ni Aoy si Kauro, ngunit wala ito saan man sa dami ng tao sa pista. Habang nagsisimula siyang mag-alala, nilapitan ng komite ng pista si Aoy na may hindi inaasahang kahilingan. Gusto nilang sumali siya sa Miss Mir-Aito contest. Ito ang huling bagay na inaasahan ni Aoy dahil sa kanyang mahiyain na katangian, ngunit ang pagkakakita sa karatula ni Kauro na nag-aalinlangan sa gitna ng maraming tao ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na kailangan niya. Buo ang loob na mahanap si Kauro at marahil ay may patunayan sa sarili. Lumakad si Aoy na handang harapin ang anumang darating, kahit na nangangahulugan ito ng paglabas sa kanyang comfort zone. Nakatulog si Kauro habang nag-aaral hanggang hating gabi at malapit nang mahuli sa kanyang mga klase sa unibersidad. Karaniwan, gigisingan siya para sa almusal, ngunit ngayon ay walang gising sa kanya. Ang dahilan ay simple lamang, napasarp din ng tulog si Aoy. Nang lumabas siya sa kanyang silid, natapilok siya at natambo sa lupa, na malinaw na may sakit. May lagnat siya ngunit nagpumilit na pumasok ang lahat sa unibersidad ayon sa plano. Tiniyak sa kanya ni Miyabi na siya na ang bahala sa lahat at inalagaan si Aoy habang ang iba ay pumasok. Sa unibersidad, inanyayahan ni Miyabi si Kauro sa isang masarap na hapunan, upang subukang i-distraction siya mula sa mga pag-aalala sa bahay. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Kauro ang mag-alala para kay Aoy. Nagpa siya ang grupo na umuwi ng maaga, ngunit nadatnan lamang nilang natutulog si Aoy sa kanyang silid. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng isang kapansin-pansing patlang sa bahay, at naisip ng lahat kung gaano katindi ang ginagawa ni Aoy upang mapanatiling maayos ang lahat. Dahil hindi makatulong si Aoy, nagbago ang sistema sa bahay. Inako ni Miyabi ang tungkulin sa pag-aalaga kay Aoy, habang si Kauro naman ang naiwan upang maglinis ng mansyon. Si Tina ang nakatoka sa paglalaba at si Teiko naman ay nagtatangkang magluto ng hapunan. Gayunpaman, parehong humarap sa sarili nilang mga pagsubok sina Tina at Teiko. Himamali ni Tina ang paglalagay ng mga sapatos sa washing machine at naghain naman si Teiko ng isda na may chocolate sauce, na hindi naging maganda ang kinalabasan. Sa pagtatapos ng araw, ang mansyon ay gulo-gulo pa rin. Si Aoy, na nakakaramdam ng kasalanan dahil hindi makatulong, ay nag-aalala na hindi siya makapag-ambag sa mga pagsisikap ni Kauro. Pinalakas ni Miyabi ang kanyang loob, habang sinasabi sa kanyang ang paggaling niya ang pinakamahalagang bagay sa ngayon. Si Kauro, na nakarinig sa kanilang usapan, ay isinapuso ang kanyang mga salita. Nang sumunod na umaga, nagulat si Miyabi nang makakita ng isang magandang ayos ng bulaklak sa salas, isang maliit na kilos mula kay Kauro. Wala siyang pasok sa unibersidad at nagsimula na siyang maglinis ng mansyon.
Tinuruan ni Kauro si Tina kung paano tamang ihiwalay ang mga labada, tinulungan si Teiko na alisin ang mga tuyong dahon sa hardin, at ipinagbili pa ang mga chick ng mga groceries. Unti-unti, nagsimulang maayos ang bahay sa bawat maliit na hakbang. Ang buong araw ay naging tulad ng isang pagtutulungan ng koponan, kung saan ang lahat ay nag-aambag upang maging maayos ang mga bagay-bagay. Maging ang lagnat ni Aoy ay nagsimula ng bumaba, isang tanda na gumagaling na siya sa wakas. Sa kabila ng lahat ng gawaing bahay at mga responsibilidad, hindi pinabayaan ni Kauro ang kanyang pag-aaral. Humiram siya ng libro kay Miyabi upang makatulong sa kanyang economic report, habang sinusubukang balansehin ang kanyang akademikong gawain at ang mga pangangailangan ng bahay. Nang oras na para sa hapunan, natuwa si Miyabi nang makitang ang lahat ay nag-ambag sa paghahanda ng pagkain. Sa halip na makipagkumpetensya sa pagluluto ni Aoy, nagpasya silang maghanda ng mga simpleng pagkain na kabisado nila, na nagdulot ng pakiramdam ng pagkakaisa at sama-samang pagsisikap. Ito ay isang nakatutuwang sandali na nagpapakita kung gaano nila pinapahalagahan ang isa't isa. Gayunpaman, si Aoy ay masyado pa ring mahina upang kumain ng iba bukod sa lugaw. Si Kauro, na nagbabasa pa rin ng kanyang libro sa economics, ay naatasan sa pagluluto ng lugaw. Sa patnubay ni Miyabi tungkol sa mga sangkap na gagamitin, inihanda niya ang pagkain ng may pag-iingat. Pagkaraan, mahinahong hinimok ni Miyabi si Kauro na dalhin ang lugaw kay Aoy at manatili sa kanyang tabi para sa gabi. Si Kauro, na naisip kung gaano kahalaga si Aoy sa kanya, ay sumunod sa kanyang payo at dinala ang lugaw sa tabi ng kanyang higaan. Manatili siya kasama si Aoy, habang inaaliw ito sa kanyang paggaling. May espesyal na plano si Kauro para kay Aoy at dinala siya sa isang paglalakbay gamit ang tren at bus, nang hindi sinasabi sa kanya kung saan sila pupunta o kung ano ang kanyang gagawin. Sa daan, naghanda si Kauro para sa araw na iyon sa pamamagitan ng pagbili ng pagkain at mga bulaklak bilang regalo. Si Aoy, na naiiintriga ngunit hindi sigurado sa naghihintay sa kanila, ay tahimik na sumunod habang nagtitiwala sa mga intensyon ni Kauro. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakarating sila sa isang maliit na bayan. Giniyahan ni Kauro si Aoy sa isang sementeryo, isang lugar na may malalim na kahulugan para sa kanya. Doon, tumayo sila sa harap ng nicho ng pamilyang Hanabishi, kung saan ipinakilala ni Kauro si Aoy sa puntod ng kanyang ina. Inilagay niya ang mga bulaklak at pagkain sa harap ng nicho, at silang dalawa ay yumukod sa panalangin. Si Kauro, na halatang emosyonal, ay tila hindi sigurado sa kanyang mga alaala sa kanyang ina. Ngunit nag-alok si Aoy ng mga nakakaaliw na salita na nakatulong sa kanya na harapin ang kanyang mga damdamin. Ang tahimik na sandaling iyon sa sementeryo ay isang mahalagang punto para kay Kauro. Hindi lamang ito tungkol sa pag-alala sa kanyang ina, kundi tungkol din sa pagpapapasok kay Aoy sa isang bahagi ng kanyang nakaraan na pinaghirapan niyang harapin. Ang pagbisitang iyon ay nagdala ng pakiramdam ng pagtatapos, na nagbigay daan kay Kauro na parangalan ang kanyang ina habang nagpapatuloy din kasama si Aoy. Bumalik sa bahay na istilong kanluranin, nakatanggap si Miyabi ng isang nakababahalang tawag sa telepono. Sinubukan niyang kumbansihin ang ama ni Aoy na muling pag-isipan ang kanyang desisyon, ngunit hinarap siya ng pagtutol at inutusang manahimik na lamang. Bumalik si Miyabi sa bahay na pakiramdam ay talunan, ngunit nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago nang dumating si Chika para sa isang pagbisita. Gumaan ang mood habang nag-e-enjoy ang lahat sa isang masayang laro na ginawa ni Tina. Sa kabila ng stress, nagplano ang grupo ng isang pagmamasid sa buwan sa Taglagas, o Atsukimi, para sa makalawa, na naglalayong sulitin ang kanilang oras ng magkakasama. Nang sumunod na araw, dinala ni Miyabi si Aoy sa tahanan ng pamilya sa Kurabo nang hindi isinisiwalat ang dahilan ng pagbisita. Tiniyak ni Aoy kay Kauro na babalik siya sa oras para sa Atsukimi party at nakiusap sa kanyang huwag mag-alala. Gayunpaman, nang umalis si Aoy, nagkaroon si Kauro ng isang bangungot. Sa kanyang panaginip, sinubukan niyang ipakilala si Aoy sa kanyang ina, ngunit biglang nawala pareho si Aoy at ang kanyang ina, na nag-iwan sa kanya ng labis na takot at pagkalito. Ang panaginip na iyon ay labis na nagpalagim kay Kauro at nagising siyang balisa.
Nagpatuloy ang araw at ang mga paghahanda para sa Otsukimi Party, ngunit hindi nakabalik sa oras sina Aoi at Miyabi. Lalong tumindi ang pagkabalisa ni Kaoru habang lumalapit ang pagtitipon. Nagkaroon siya ng isa pang bangungot, kung saan sa pagkakataong ito ay sinasabi ni Aoi ang sayonara sa kanya, na lalo pang nagpatingkad sa kanyang takot. Nagising siyang muli na nararamdaman ang bigat ng isang masamang mangyayari. Ang bahay ay tila malamig at blanko, at hindi maiwaglit ni Kaoru ang pakiramdam na may hindi magandang nangyayari. Dala ng matinding pangangailangan, nagmamadali siyang lumabas sa kadiliman sa pag-asang makahanap ng mga kasagutan. Sa kanyang pagkagulat, nakatagpo niya si Miyabi sa labas. Seryoso ang mukha nito at nang walang maraming salita, sinabihan siya nitong sumama sa kanya agad, na nagtulak kay Kaoru na sumunod ng hindi sigurado sa kung ano ang naghihintay sa unahan, ngunit alam niyang hindi niya maaaring baliwalain ang pagkakataon. Dahil 3 tao ang nawawala, ang bahay na istilong kanluranin ay naging napakalungkot. Ang mga kababaihan, na nag-aalala at naguguluhan, ay nagtataka kung saan napunta si Kaoru. Nakakita lamang sila ng isang maikling sulat na nagbibigay ng kaunting paliwanag sa kanyang biglaang pag-alis. Si Miyabi, pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho sa gitna ng gabi, ay nakarating sa isa pang ari-arian ng mga Sakuraba. Hiningi ni Aoi kay Miyabi na dalhin si Kaoru sa kanya, kaya't narito sila ngayon. Si Kaoru, na nag-aalala pa rin, ay nagtanong kay Aoi kung may nangyari ba. Tiniyak ni Aoi sa kanya na maayos ang lahat, nais lamang niyang makapaglakad kasama ito ng silang dalawa lamang. Ang kanyang mahinahong kilos ay lalo lamang nagdagdag sa kuryosidad ni Kaoru. Dinala ni Aoi si Kaoru sa isang paglilibot sa ari-arian, na kinabibilangan ng isang dambana na inilaan para kay Enmusubi, ang Diyos ng mga kasunduan sa kasal. Habang naglalakad sila, nagsimulang magbalik ang alaala ni Kaoru. Naalala niyang ito ang mismong lugar kung saan sila unang nagkita noong sila ay mga bata pa. Bumuhos ang mga alaala nang makilala ni Kaoru ang isang malaking puno na may 2 hiwa sa balat nito na ginawa niya noong bata pa siya. Ginamit niya ang susi sa kahon ng alahas ng kanyang ina, ang kanyang pinakamahalagang pag-aari, upang yukit ang mga marka, isa para kay Aoi at isa para sa kanyang sarili, bilang paraan ng pagmamarka sa kanilang sabay na paglaki. Noong oras na iyon, iniwan niya ang susi sa mga kamay ni Aoi bilang isang patunay na mananatili sa kanya hanggang sa kanyang pagbabalik. Si Aoi, na nasa kanya na ulit ang susi, ay ibinalik ito sa kanya. Ang maliit na kilos na ito, bagamat tahimik ngunit may malalim na kahulugan, ay nagdala kay Kaoru ng pakiramdam ng pagtatapos, dahil ang susi ang naging tanging natitirang alaala niya mula sa kanyang ina. Si Miyabi, nang matupad ang kanyang papel, ay umalis sa ari-arian habang nag-iiwan ng sulat na babalik siya bukas. Nagbigay ito kina Aoi at Kaoru ng pagkakataong magpalipas ng gabi ng magkasama at mag-isa. Bagamat pareho silang mahiyain at medyo ilang, ipinahayag ni Aoi na ang sitwasyon ay hindi na kasing ailangan tulad ng dati. Para itong isang honeymoon, at nagkasalo sila sa isang nakatutuwang sandali. Si Aoi, na may malambot na ngiti, ay pinakain si Kaoru na parang isang maliit na bata, isang simpleng paraan ng pag-aalaga na lalong nagpalalim sa kanilang ugnayan. Ang kapaligiran sa pagitan nila ay magaan at mainit, bagaman mayroon pa ring kaunting kahiyan na natitira. Pagkaraan, inanyayahan ni Aoi si Kaoru na maligo ng magkasama, tulad ng ginawa nila sa kanilang unang araw sa apartment ni Kaoru. Sa paligan, nagsimulang mawala ang pagtitimpi ni Aoi, at ipinagtapat niya kay Kaoru na pinaplano ng kanyang ama na ipakasal siya sa anak ng isang negosyante. Isiniwalat niya ang sakit ng pagkakakulong sa buhay na ito, na nakatali sa isang sitwasyong hindi niya matakasan. Kaya naman hiniling niya kay Miyabi na dalhin si Kaoru sa kanya, sa pag-asang ang makasama ito ay magbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kalayaan. Si Kaoru, na labis na naantig, ay nangako kay Aoi na hindi niya ito iiwang mag-isa kailanman. Ang kanyang mga salita ay puno ng katapatan at nagbunga ng matinding pangako sa pagitan nila. Nang sumunod na umaga, bumalik si Miyabi sa ari-arian na inaasahang makikitang tumakas ang dalawa ng magkasama. Sa kanyang pagkagulat, nakatagpo niya sila sa gate na magkahawak kamay. Tumayo si Kaoru sa gate, nakatingin kay Miyabi, at hiningi rito na dalhin sila sa tirahan ng mga Sakuraba.
Parehong nagpasya sina Aoy at Kauro na subukang kumbansihin ang ama ni Aoy na baguhin ang kanyang pasya tungkol sa kanilang hinaharap. Ang biyahe ay mabigat sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan, ngunit ang determinasyon sa kanilang mga puso ay malinaw. Pagkarating sa tirahan ng mga Sakuraba, ang ama ni Aoy ay hindi agad naging bukas sa kahilingan ni Kauro. Tila matigas ang kanyang paninindigan at ayaw makinig. Gayunpaman, sina Aoy at Miyabi ay nanatiling matatag sa pagsuporta sa mga kagustuhan ni Aoy. Tumutol pa nga si Miyabi sa mga utos ng ama ni Aoy, na negang ilinaw na hindi sila dadatnan ng pag-atres. Nang sumali rin ang ina ni Aoy upang suportahan sila, at ubiling binigyan ng ama ni Aoy si Kauro ng pagkakataong magsalita. Nagsimula si Kauro na ipaliwanag ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, na tapat na inamin na hindi siya makapagbibigay ng anumang pangako tungkol sa hinaharap. Inilahad niya ang mga pagsubok na kanyang hinarap at kung gaano kahirap ang magpatuloy. Gayunpaman, mabilis siyang pinutol ng ama ni Aoy, na inakusahan siyang isang taksil, na nagtaksil sa pag-ibig ni Aoy sa pamamagitan ng pagtakas mula sa pamilyang Hanabishi. Galit na galit ito, na nag-uutos kay Kauro na simpleng humingi ng paumanhin at umalis na lamang. Sa kabila ng tensyon sa silid, pinagsama-sama ni Kauro ang kanyang lakas ng loob at nagpatuloy. Sinabi niya ang tungkol sa kaligayahan ni Aoy at kung gaano ito kahalaga sa kanya. Ibinunyag niya ang kanyang kaugnayan sa pamilyang Hanabishi, habang isinisiwalat na hindi talaga siya tunay na kamag-anak ng mga ito dahil hindi kailanman pinayagang magpakasal ng opisyal ang kanyang mga magulang. Tumingin sa malayo ang lahat habang ipinapaliwanag ni Kauro kung paanong ang pagkawala ng kanyang pamilya ay nagdala sa kanya ng sakit, at kung paano ayaw niyang maranasan din ni Aoy ang ganoong kalungkutan. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang naramdaman ni Kauro ang kamay ni Aoy na humahawak sa kanya. Ang tahimik na kilos na ito ay nagbigay sa kanya ng lakas, at nagpatuloy siya. Sinabi niya sa ama ni Aoy na ayaw na niyang mawala muli ang taong kanyang minamahal. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa emosyon. Ang ama ni Aoy, na halatang nagulat, ay umalis sa silid ng walang sinasabing salita, na nag-iwan kay Kauro na pakiramdam ay talunan ngunit may pag-asa pa rin. Si Kauro, na desperado at puno ng kawalan ng kasiguraduhan, ay humarap kay Aoy at humingi ng paumanhin sa lahat. Ngunit bago pa man siya sumuko, sumali ang ina ni Aoy na may hindi inaasahang balita. Ipinaliwanag niya na ang kanyang asawa ay umalis sa silid nang hindi pinapaalis si Kauro, na nangangahulugang sa isang paraan ay tinanggap na niya ito. Ang maliit na tandang ito ng pag-aproba ay labis na nagpaligaya kina Kauro at Aoy. Yamakap si Aoy sa mga bisig ni Kauro, habang ang mga luha ng kaganhawahan at kagalakan ay umaagos sa kanyang mukha. Maging si Miyabi, na nakasaksi sa sandaling iyon, ay lumuha rin. Pagkaraan, ang ama ni Aoy ay nagdaos ng isang seremonya ng tsaa upang kumalma ang kanyang pag-iisip. Si Aoy, na nararamdaman pa rin ang bigat ng sitwasyon, ay humingi ng paumanhin sa kanya para sa kanyang mga aksyon. Ang ama ni Aoy, sa isang mas mahinahong tono, ay nagpaliwanag na hindi niya intensyong patawarin si Kauro agad-agad. Gayunpaman, kinilala niya na si Aoy ay hindi nang ngumiti mula nang gawin ang kanyang desisyon, at ang kaligayahan nito ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa ano paman. Nang umalis sina Aoy at Kauro sa tirahan ng mga Sakuraba, formal na ipinasa ni Miyabi ang kanyang responsibilidad para kay Aoy kay Kauro, na nagpapahiwatig ng pagbabago sa kanilang paglalakbay ng magkasama. Ngunit si Aoy, na puno ng init, ay hinawakan ang kamay ni Miyabi at nakiusap sa kanyang bumalik kasama nila sa tahanan ng pamilya ni Aoy. Sumang-ayon si Kauro, na nagsasabing nag-aabang na ang lahat sa kanila, isang tahimik na pagpapahayag na ang kanilang bagong kabanata ay nagsisimula na. Bumalik sa bahay na istilong kanluranin, sina Tina at Teiko ay naghahanda ng isang welcome party sakaling bumalik sina Aoy, Kauro, at Miyabi. Ipinaliwanag ni Tina kina Chika at May na ang pamilya ay tungkol sa laging pagtanggap sa isa't isa ng may mga ngiti at pagkain, ano man ang mangyari. Tumunog ang pinto, na nagpapahiwatig na ang kanilang mga paghahanda ay magbubunga na. Ang bahay na istilong kanluranin ay handa ng tumanggap ng isang bagong kasama, at ang sandaling ito ay nagmamarka ng simula ng kanilang bagong buhay ng magkakasama.
Ang welcome party ang naging rurok ng kanilang ibinahaging paglalakbay, at habang pumapatak ang gabi, nahanap ni Aoy at Kauro ang kanilang mga sarili na nakaupo sa ilalim ng mga bulaklak ng sakura, habang pinapanood ang mga talulot na tinatangay ng hangin sa unang pagkakataon ng magkasama. At dyan nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang gulo at saya, huwag kalimutan ang subscribe button para sa higit pang mga kwento. Mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga nagustuhan, at huwag kalimutan ang like kung ikaw ay natawa. Hanggang sa muli, manatiling nakatutok para sa higit pang saya at kapana-panabik na mga susunod na recap ni Annie Riz. Maraming salamat!